master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 841 hanggang 850. Ang dakilang security guard. Kabanata 841 12 taon ng napakalaking pagbabago. 12 taon ng dramatikong pagbabago ang naganap na parang isang maliit na reinkarnasyon, at nang muling lumitaw si Yusuf Zoc, lahat maliban sa mga tao ay naging kakaiba. Ang isla kung saan matatagpuan ang Chicken Mountain ay tinatawag na Everjoy Island. Bagamat maliit ang sukat, mas maliit pa kaysa sa ibang mga lugar, ang Everjoy Island ay ganap na nagbago ang anyo nito pagkatapos ng 12 taon. 12 taon na ang nakalilipas, mga ibong dagat at mababatong bahura lamang ang naroon, ngunit pagkalipas ng 12 taon, isang paliparan na kayang tumanggap ng mga eroplano ang naitayo, kasabay ng pagpapalutang ng buong isla, mga tore na itinayo, at halos 10 magagandang villa pati na rin ang isang 6 na palapag na hotel. Ang islang ito, na komprehensibong binuo ng Skyward Group, ay ipinagmamalaki ang mga pasilidad na may mataas na kalidad sa buong mundo, kabilang ang mga helipad at maging isang barracks ng militar na naglalaman ng isang garrison ng mga tagapagtanggol ng bahura. Siyempre, mahigpit na pinaghigpitan ang pagpasok sa Everjoy Island. Hindi basta-basta maaaring pumunta ang kahit sino ayon sa gusto nila, bagamat angkop ang lokasyon para sa turismo at mga bakasyon. Gayunpaman, nanatiling malayo ito sa atensyon ng publiko, at mahigpit na hinarangan ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Sa mga unang taon ng pag-unlad ng Everjoy Island, ang kalapit na Pilipinas ay nagbigay ng mga banta sa internasyonal na komunidad, at nagpadala pa ng mga Coast Guard at mga barkong pandigma bilang pagpapakita ng puwersa. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, pagkalipas ng ilang buwan, namatay si Pangulong Aquino sa isang aksidente, at sa pagluklok ng isang bagong pangulo, isang kasunduan ang naabot sa China. Bagamat nagpatuloy ang mga alitan sa ibang mga isla, ang soberanya ng Everjoy Island ay naibigay sa China. Nagdulot ito ng kaguluhan sa pandaigdigang komunidad. Maraming bansa ang nagpadala ng mga sasakyang pandagat upang mag-imbestiga, ngunit walang sino man ang makalapit sa loob ng 300 milyang nautical, dahil ang mga sasakyang pandagat na maglalakas loob na lumapit ay kusang tatalikod at lulubog sa ilalim ng dagat. Ganito rin ang nangyari sa mga submarino, na nahaharap din sa mga panganib sa ilalim ng dagat, nang sinubukan ng ilang dayuhang submarino na pumasok sa 300 milyang sona, lahat sila ay nakaranas ng mga aksidente, na nagresulta sa pagkasikal ng lahat ng nakasakay. Kaya naman, ang Everjoy Island ay naging isang bawal na lugar. Siyempre, ang mga ganitong kakaiba at nakakatakot na pangyayari ay nangyari pangunahin dahil si Yusuf Zoc ay may maraming makapangyarihang halimaw sa ilalim ng kanyang pamumuno. Karamihan sa mga ito ay mga halimaw sa dagat, na sanay maglaro sa dagat, anumang barko o submarino ay tiyak na mamamatay. Nagsuklay at naligo si Yusuf Zoc bago bumaba ng bundok papunta sa Skyward Hotel, dahil sa sandaling iyon, maingay ang hotel, puno ng halos lahat ng kakilala niya, maging si Devon King na nagpapakita. 12 taon na ang nakalipas, at kumalat ang balita na malapit ng hiwalay si Yusuf Zoc, kaya nagtipon ang lahat upang ipagdiwang ang isang masiglang pista ng tagsibol. Ang hotel ay pinalamutian ng mga ilaw, dahil hindi ito bukas sa publiko, lahat ng kawani ay maingat na pinili mula sa pangkat ng Skyward Security. Nakilala ni Yusuf Zoc ang lahat sa plaza sa harap ng hotel. Siyempre, wala sila roon para salubungin siya kundi nag-eensayo para sa isang palabas sa labas, naghahanda sila para sa sarili nilang salo-salo sa gabi, kaya ito na ang kanilang huling ensayo. Dumating na ang boss, may sumigaw, dahilan para tumayo ang lahat at saka lumapit sa kanya. Si Felix Zoc, na masiglang nakasuot ng suot na tangsut, ay naroon kasama sina Dream Morrow at Sarah Zoc, kasama si Dream Morrow na may anak na kapansin-pansing kamukha niya na nakasabit sa leeg. Pagkatapos ay naroon sina Alvin Petty at ang mga miyembro ng pamilya Petty, kasama si Knox Nash na sumama kasama ang kanyang pamilya. Sina Devon King,
Zok, Mia Escobar at Rene Benson, ang pamilya ni Flor Carson na may 3 miyembro, kasama ang anak na babae ni Flor Carson, na ngayon ay nasa edad 20, isang napakagandang dalaga. Naroon si Marlon Shepherd at ang kanyang pamilya, kasunod ang mga dating kaibigan noong bata pa sila, sina Luciano, Alfredo Mestipon, Maurice, ang mag-asawang Anais Dillon at Mary Berger na si Uriel Arellano, at mga kinatawan ng blood race tulad ni Phil, maging ang ama ni Mia na si Marco Toff. Naroon din sina Zane Singleton, Elena, at Selena Gould. Kung tungkol naman sa mga makapangyarihang halimaw, hindi na kailangang banggitin pa, 17 ang kabuoang naruroon, dati ay 15, ngunit dahil 2 bukod kay Maurice, ngayon ay 17 na. Bukod pa rito, naroon din sina Elijah Birch, Third Level Earth Immortal Hero Graves, at Grayson Martin. Dumating na sina Ruth Wilcox, Miles O'Brien, Paisley Kirk, Mia, Amber Vance, Lily Case, Sandy, at marami pang iba. Matagal ang 12 taon, ngunit lumilipas din ito sa isang kisap mata. Nang makita ng lahat ang uban ni Yusuf Zok, hindi nila napigil ang bam-antong hininga ng malalim, na nagdulot ng kaunting kaguluhan ng ilang sandali. Si Felix Zok ay isang mayordomo na kayang tumanggap ng ilang mga nobela, ang pinakamatapat at pinakamahusay. Pagkatapos ng kaguluhan, pinaupo niya ang lahat, gusto raw niyang tipunin ang lahat para sa isang group photo, pagkatapos ay ipagpatuloy ang panunood ng rehearsal ng programa at tinanong pa si Mr. Zok para sa gabay. Ang matang si Felix Zok na ito na may mga butil ng butil ay isa pa rin sa mga vice-presidente ng Skyward Group, na may malaking pondo na magagamit niya. Sige. Ngayon, susunod, salubungin ninyo ang Three Little Swans para mag-ballet, salubungin ninyo si Sandy. Si Dream Morrow talaga ang host, at syempre, tama ang pagpili sa kanya, dahil nagdulot siya ng tawanan at saya sa lahat. Magpapalit tayo ng damit, agad na tumakbo si Sandy papunta sa lobby ng hotel para magpalit. Pagkatapos ay huminto si Yusuf Zok at sinabing, hindi ba dapat ang maliit na leopardo? Paano ito naging maliliit na Disney? Paf! Maraming tao ang hindi napigil ang tumawa, at syempre, marami pang iba ang natulala. Tutal, ang 3 maliliit na leopardo na iyon ay mga minamahal mo rin naman, hindi ba? Ikaw, sabihin mo lang kung nanonood ka o hindi, kung hindi, umalis ka, hayaan silang magbalay, alam mo kung gaano ako nagpagod. Manood ako. Inikat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, bamulong, at pagkatapos ay masunuring umupo at hinintay ang 3 maliliit na leopardo, hindi, ang 3 maliliit na Disney na lumabas. Nagsimulang tumugtog ang musika, at saka tumakbo palabas ang 3 Sandy na nakasuot ng puting medyas na hanggang hita at puting maiikling palda. Nagliwanag ang mga mata ng lahat dahil ang hitsura pa lang ng 3 batang babae ay maaaring mabulag ang marami, hindi pa kasama ang kanilang perpektong figure. Pumalakpak ang lahat ng malakas, at napailing si Yusuf Zok. Ang 3 batang ito, na naimpluwensyahan ng mga makamundong tao sa loob ng 12 taon, ay natuto ng ilang mga trick at binigyan pa siya ng mapang-akit na tingin, na naging dahilan upang humagalpak ang lahat ng tao sa tawa. Ngunit ang 3 bata ay lumaki at namulaklak na, bagamat hindi tulad ng mga dalagang nasa edad 20, sila ay kamukha ng mga 18 taong gulang na namumukadkad na bulaklak, tunay na kapansin-pansin, maganda, perpekto. Habang sumasayaw ng nakatungo ang 3 batang babae, umupo si Earth Immortal Hero Graves sa likuran ni Yusuf Zok. Ginoo, natapos na ang gawaing ibinigay ninyo 12 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ko rito ang 6 na sinaunang labi, bawat isa ay protektado ng isang makapangyarihang pormasayon, at batay sa kasaysayan, relihiyon, at ilang kaugnay na artifact na nahukay dito, ang lugar na ito nga ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Siyempre, maaari rin itong maging isang lugar kung saan nanirahan ang mga Diyos, o isang tribo ng Diyos, o marahil lahat sila. Itago mo na lang sa iyong sarili. Huwag mong pag-usapan yan kahit kanino. Hindi lumingon si Yusuf Zok. Sa halip, pinanood niya ang 3 batang babae na sumasayaw at bahagyang tumango lamang. Natuklasan ko rin na ang mga tao rito, silangan man o kanluranin, ay pawang may bakas ng banal na lahi, sa iba't ibang antas, ngunit lahat sila ay mayroon
Magandang malaman iyan, pero tandaan, itago mo rin iyan sa iyong sarili, sabi ni Yusuf Zoc nang nakangiti at tumango. Kung gayon, dapat ba nating pasukin ang mga sinaunang labi na iyon? Mahinang tanong ni Harold Graves. Nako, huwag kang pumasok. Magiging problema yan kung may mangyari o kung hindi tayo makakalabas. Ayos naman ito kahit papaano ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Nasisiyahan ako sa sayaw ni Sandy. Gawin mo na ang kailangan mong gawin, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Sige, ngumiti si Harold Graves, tumango, at tumalikod na para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 842 Magpakailanman na hiwalay sa mundo ng tao. Habang sumasapit ang gabi, nagpaputok ang isla ng Yongle ng napakaraming paputok. Habang sumabog ang mga ito ng napakaliwanag sa kalangitan sa gabi, lahat ay sumigaw ng may kasabikan. Ito ay isang pambihirang taon ng muling pagsasama kung saan, sa paglipas ng mga taon, lahat ay nagkaroon ng kani-kanilang mga tagumpay, kagalakan, at kalungkutan. Nang tumunog ang hudyat ng hating gabi, habang ang isang grupo ng mga tao ay nakaupo sa piging ng umaagos na tubig at labis na umiinom, isinama ni Yusuf Zoc ang lahat ng kanyang mga kababaihan at nilisan ang Yongle Island, bumalik sa Wengquan Villa sa kabisera. Hindi na niya inihiwalay ang sarili sa pagmumuni-muni, gusto na niyang magpakasasa sa mga gawain ng tao. Kaya, sa gabing ito ng kakatwang mga tao, sama-samang ibinahagi ng mga kakatwang tao ang mga kamangha-manghang bagay sa mundo ng mga tao. Sa mga sumunod na araw, si Yusuf Zoc ay tuluyang hangina, sa espiritual, kaluluwa, at pisikal na aspeto. Sa loob ng 12 taon, pinanatili niyang parang mga balo ang mga babaeng sumunod sa kanya. Kaya, mga bagay tungkol sa mundo, mga banal na teknik, mga demonyo, lahat ng mga ito ay pinalayas sa kanyang isipan. Gusto lang niyang magkaanak, gusto lang niyang magkaroon ng intimacy. Pagkatapos ng mainit at mabulaklak na Mayo, dumalo siya sa isang pulong sa punong tanggapan ng kumpanya. Ang layunin ng pagpupulong ay upang magtatag ng isang pundasyon para sa tulong sa kahirapan, kung saan ang kalahati ng taunang kita ng kumpanya ay ibabalik sa lipunan, kasama si Marlon Shepard bilang ehekutibo. Sa pagkakataong ito, inamyendahan din niya ang mga artikulo ng kumpanya at mga kaugnay na istruktura ng shareholding, sa pamamagitan ng paghirang ng mga financial economist sa pangkat. Sa totoo lang, nawalan na siya ng interes sa pera noon, pero hindi pa kayang bumagsak ang kumpanya at kinailangan pa niyang magpatuloy. Kaya naman, binago ang mga artikulo ng kumpanya, at siya at ang kanyang mga kapatid ay tatamasahin na lamang ang taunang dibidendo habang ang mga profesional na tagapamahala ay ganap na humawak sa pamamahala ng kumpanya. Kung isa sa alang-alang ang pagkakatatag ng Cheney, halos 20 taon na ang lumipas, ang Cheney ngayon ay naging isang higanteng pinansyal, na sangkot sa malawak na hanay ng mga sektor ng negosyo, kabilang ang industriya ng militar, paggawa ng barko, at paggalugad sa kalawakan. Nabalitaan pa nga ni Yusuf na nakikipagtulungan ang Cheney sa gobyerno sa isang proyektong pangkalawakan at nagtatayo ng isang base ecologikal para sa buwan, na kinasasangkutan ng malalaking pamumuhunan, bagamat maganda ang mga inaasahang mangyayari. Ang susunod na plano ng kumpanya ay ang pagtatayo ng isang ecological base sa buwan kung saan maaaring pumasok, manirahan, at maglaro ang mga tao. Ito ay isang proyekto sa kalawakan. Siyempre, hindi kasangkot si Yusuf Zoc sa alinman dito. Pagkatapos magdaos ng isang pulong sa kumpanya, tuluyan na siyang bumitaw at hindi na nakialam pa. Pagkatapos, pagpasok ng Hulyo, inimbitahan niya ang lahat ng kakilala niya sa Wengquan Villa para sa isang opisyal at pribadong pagpupulong. Ang nilalaman ng pagpupulong ay kung lilipat ba sila sa kontinente ng Dragon Gate, at ang desisyon ay gagawin sa pamamagitan ng pagtataas ng mga kamay. Ang mga hindi pa nakakapunta sa Dragon Gate World ay nagtaas ng kanilang mga kamay, at ang mga tulad ni Harold Graves na nakapunta na rito ay hindi nag-atubiling bumoto ng oo. Sa katunayan, matagal nang naghihintay ang lahat na dalhin sila ni Yusuf Zoc sa Dragon Gate World para sa isang pagbisita, ngunit dahil hindi naman niya ito kailanman nabanggit, hindi sila mapakali sa pagtatanong. Boss, may isa pa po, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Matapos itaas ang kanyang kamay, huminga ng malalim si Elijah Birch at sinabing, natutuyo na ang lawa sa Jinan,
at ang mga lokal na departamento ng pamahalaan ay nagpaplano na lumikha ng isang ecological garden sa natuyong lawa na iyon, isa itong malawakang proyekto para sa turismo at bakasyon, at ang Cheni ay namumuhunan dito, sa pangangasiwa ng sangay ng Shandong. Kumonsulta rin ako sa mga eksperto sa yamang tubig, at halos natuyo na ang lahat ng mga bukal sa ilalim ng lupa roon, kaya kung hindi tayo pupunta ngayon, baka hindi na natin magawa. Siyempre, kapag nakapasok na tayo, baka hindi na tayo makabalik. Sumulyap si Elijah Birch sa lahat, ang pagpasok sa Dragon Gate World sa pagkakataong ito ay hindi lang para sa kasiyahan. Kapag nakaalis na sila, kailangan nilang maging handa sa posibilidad na hindi na sila makabalik. Anong ibig mong sabihin dyan? Sa sandaling ito, humarap si matandang Ginoong Zoc kay Yusef, ngunit ang conclusion ay kung sasama ba siya o hindi ay sa isang salita lamang mula kay Yusef. Hindi direktang sinagot ni Yusef ang tanong ni matandang Ginoong Zoc, ngunit pagkatapos mag-isip sandali ay sinabi, ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko ang ilan. Ilang mga dating kaibigan. Dapat sila ang mga taong kilala ko mahigit 20 taon na ang nakalilipas sa kabisera. Nang makita ako ng mga matandang kaibigang ito, tinanong nila kung ano ang ginagawa ng aking amang si Yusef Zoc, na pagkamalan nila akong anak ko. At sina Sarah, Little Liang, at ang iba pa, iniiwasan na nila ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya dahil pagkatapos ng 1 o 2 dekada, sila ay naging mas bata na. Matapos makipag-usap kina Sarah at sa iba pa, napagpasyahan din naming lumipat. Tinahak na natin ang landas na ito at hindi na tayo maaaring bumalik, kaya ang magagawa na lang natin ay patuloy na sumulong. Kahit na ito ay isang bangin o isang minahan sa hinaharap, basta't kasama ko kayong lahat, kahit saan ay tahanan. Kung gayon ay naayos na. Tara na, deklara ni Elder Yusef. Oo, tara na, umalis na tayong lahat. Kaya, binibigyan kita ng kalahating buwan para maghanda. Sa loob ng kalahating buwan, magtipon sa Jinan. Kung walang darating, hindi na ako maghihintay pa. At tandaan, kapag umalis tayo, baka hindi na talaga tayo makabalik. Babala ni Yusef sa kanila. Naiintindihan ko. Tumango ang lahat, pagkatapos ay naghiwalay. Hindi umalis ang Hero Graves, nanatili siya at muling binanggit ang Ruins of the Gods, sa palagay ko dapat natin itong tuklasin minsan. Maaaring may mga hindi inaasahang pakinabang. Hindi. Patuloy na umiling si Yusef, nakangiti kay Hero Graves habang nagsasalita, hindi naman sa ayaw ko sa kapalaran o sa mga mahiwagang kayamanan, hindi lang talaga tayo makakapunta. Bakit hindi? Sa dami natin, at sa lakas natin, wala nang gaanong panganib. Hamon ni Hero sa kanya. Nagkakamali ka, tiyak na magkakaroon ng panganib, at maaaring ikamatay pa nito. Sagot ni Yusef, habang umiiling. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Hero na may pagtataka. Nakita ko na, tiyak na isa itong Diyos, isang tinawag na Diyos. Kung may mga kayamanan man dito sa Ruins of the Gods, malamang ay hindi ito babalaywalay ng mga tinawag na Diyos na iyon. Gayunpaman, hindi nila ito binabanggit. Kaya, pinaghihinalaan ko na ang mga lugar tulad ng Ruins of the Gods ay hindi mga lugar na maaaring pakialaman nating mga mortal lamang. Naalala ni Yusef ang mga anghel, ang mga makapangyarihang nilalang na kayang durugan ang kawalan ng walang kahirap-hirap. Tiyak na alam na ng mga kayang tahakin ang kawalan ng gugustuhin nila ang tungkol sa mga guho ng mga Diyos dito, tama ba? Ngunit wala ni isa sa kanila ang pumasok upang maghanap ng kayamanan, na nagpapahiwatig na mayroong maaaring isang panlilinlang o panganib na kaakibat nito. Maaaring maging kahanga-hanga ang mga kayamanan, ngunit kailangan ng swerte at tadhana upang makamit ang mga ito. Naalala rin ni Yusef ang isang kasabihan, na ang mga magnanakaw ng libingan ay walang mabuting kahihinatnan. Sige, marahang antong hininga si Hero. Noon pa man ay hindi niya makita ang tunay na pagkatao ni Yusef, kahit gaano pa ito kamalabo, isang tila walang kwentang lalaki na, kahit walang alam, ay napakatigas ng ulo at hindi nakikipagkompromiso. Siyempre, hindi niya maikikaila na ang lalaking ito ay nagtataglay ng isang karismatikong dating, isang grabidad, pagiging determinado sa pagkilos, at isang malalim na kalkuladong pag-iisip. Pagkaalis ni Hero, kinuha ni Yusef ang kanyang cellphone mula sa mesa at tinawagan si Marlon Shepard. Anong meron? Kakasimula ko lang magmaneho,
Agad na sagot ni Marlon. Mag-ayos ka ng isang taong mapagkakatiwalaan na pumunta sa Jinan at makipagkita sa general manager ng Shandong area. Sabihin mo sa kanya na simulan agad ang pagtatambak ng lupa pagkaalis natin, ibaon lahat ng lubusan, mas mabuti kung lagyan ito ng semento sa ibabaw. Malamig na utos ni Yusef. Hindi ba't medyo sobra na yan? Haad lang na ito sa daan pabalik natin. Bulalas ni Marlon, nagulat na gulat. Sa biyaheng ito, wala akong planong bumalik dahil baka makasama ko rin ang mga lobo. Kaya, dapat kayong magpadala ng isang taong maaasahan, kapag umalis na tayo, dapat nilang simulan ang konstruksyon, pagpapatag at pagpapakinis ng lahat. Sige, ipapadala ko ang supervision office ng kumpanya doon para gumawa ng detalyadong plano. Walang magiging pagkakamali, bumantong hininga si Marlon. Sa pagkakataong ito, kinailangan din niyang umalis, isinama pa nga niya ang anak niya. Kung mananatili sila, gaano man ito kaganda, tatagal lamang ito ng 1 siglo. Pagkalipas ng 1 siglo, wala nang natitira kundi alikabok. Ngunit kung aalis sila, maaari silang mabuhay ng 1,050 taon, marahil ay makakamit pa ang buhay na walang hanggan. Ang pag-alis ay isang permanenteng pamamaalam sa mundo ng mga mortal. Sila ay ganap na patungo sa landas ng espiritual na pagsasanay, naghahanap ng banal na kapalaran, nagtatanong tungkol sa immortalidad. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 843 Malaking kaguluhan sa ilalim ng langit. Sa totoo lang, ang desisyon na sama-samang magtungo sa mundo ng Dragon Gate ay ginawa ni Yusef Zok pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni. Ang dahilan ng desisyong ito ay dahil sa paglipas ng panahon, ang kanilang grupo ng mga tao ay lalong nagiging hindi karapat-dapat na mamuhay sa kontemporaryong lipunan. Hindi naman sa hindi na sila makakaligtas, kundi hindi na sila kayang makihalubilo sa mundo. Sa loob ng halos 20 taon, hindi nagbago ang anyo ni Ruth Wilcox, mas mukhang bata pa si Paisley Kirk, kaya matagal na silang itinuring na mga halimaw at hindi na posibleng lumahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa trabaho. Bukod dito, ang haba ng buhay ng lahat ng kanyang mga kababayan ay hamaba ng walang hanggan, at ang kanilang bilog ay lalong lumiit, na naging dahilan upang maging pangkaraniwan ang kanilang buhay, kabilang na si Ruth at ang iba pa, na natagpuan ang kanilang mga sarili na nagpapalipas ng kanilang mga araw nang walang ginagawa. Sa halip na sayangin ang kanilang oras sa makamundong mundo, mas mabuting magsimulang muli sa Dragon Gate World. Total, magkakasama naman ang pamilya, mga kaibigan, at mga kapatid, kaya saan man sila magpunta, nasa bahay lang sila. Pagkalipas ng kalahating buwan, 2:00 ng madaling araw sa Jinan Prefecture, matapos matanggap ang huling tawag mula kay Marlon Shepard, sinimulan na ng lokal na departamento ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng pangkat ng pamamahala ng Cheney Investment ang konstruksyon. Nagsimula sila sa malalim na paghuhukay at pagpapasabog, na sinundan ng daan-daang truck ng semento na nagsimulang punuin at takpan ang halos tuyo ng bukal. Sa gitna ng umuugong na makinarya, ang spring ay tuluyang napuno at natabunan, at kahit na matapos ang patuloy na pagsabog, ito ay gumuho ng malalim. Kasabay nito, muling pumasok si Yusef Zok sa Saint Dragon Continent, tumalon palabas mula sa ika-8 serial spring eye na iyon. Oras na para magsimulang magtrabaho. Sa sandaling lumabas si Yusef Zok sa spring eye, pinakawalan niya sina Elijah Birch, Devon King, Luciano, Flor Carson, at iba pa. Sa katunayan, sumama rin si Devon King. Sa mga nakalipas na taon, nakapag-aruga siya ng ilang mga magsasaka sa tulong ni Elijah Birch. Ang ilan ay nakamit na ang solidifying peel. Siyempre, wala sa mga taong iyon ang nakakaalam tungkol sa sikretong pasilyo, dahil hindi naman talaga sila hinayaan ni Devon King na umalis. Nagsimulang magbigay ng mga utos sina Elijah Birch at Devon King, at pagkatapos ay mabilis na nagdala ang isang grupo nila ng iba't ibang bagong uri ng pampasabog, maging ang mga high-explosive missile warhead, at sinimulan ang mga paghahanda para sa pagpapasabog. Nilayo ni Yusef Zok na pasabugan ang buong bundok, at tuluyan itong sirain. Sa pamamagitan ng pagharang sa magkabilang dulo ng mga mata ng bukal, ang lihim na pasilyong ito ay magiging kasaysayan. Matapos ang mahigit 3 oras na abalang pagtatrabaho, mabilis silang umatras, at huminto lamang pagkatapos makarating sa mga 10 milya ang layo. Pagkatapos,
Malamig na pinindot ni Devon King ang remote detonator. Kasabay ng isang nakakayanig na pagsabog at sunod-sunod na pagsabog, isang mataas na bundok ang gumuho at halos maging patag. Tama na yan, bilisan na natin. Hinayla ni Yusuf Zoc ang grupo at muling isinilid sa kuwebo ng Tandang, pababa ng ilang 10 milya sa labas ng lungsod ng Jizhao. Hindi niya plinano na dalhin ang lahat sa capital city, dahil marami ang hindi nakakaintindi kung ano ang mundong ito. Kaya, nagpasya siyang tumira muna ng tahimik sa lungsod ng Jizhao, hayaan ang lahat na maging pamilyar sa kapaligiran ng mundong ito, alamin ang lahat, at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang mga bagay. Pumikit sandali si Yusuf Zoc para damang-dama ang paligid, at nang mapagtanto niyang walang banal na pananaw na sumusubaybay sa lugar, pinakawalan niyang muli ang lahat. Siyempre, maliban sa mga pangunahing demonyo. Ang mga pinalabas ay nagpalit na ng kanilang mga damit, pawang nakasuot ng mahahabang roba, gown, at sapatos na tela na inihanda ng maaga, nakahawig ng mga kasuotan ng isang dulang pangkasaysayan. Pagkalabas nila, nagtawanan silang lahat dahil sa suot nilang mga damit, pakiramdam nila ay mga sinaunang tao talaga sila. Ah, may mobile service ba rito? Mahinang tanong ng anak ni Marlon Shepard, saka nagpatuloy, gusto kong magpadala ng ligtas na mensahe sa kaklase ko. Ah. Natigilan ang lahat saglit bago humagalpak ng tawa. Siguro sa hinaharap, sino ang nakakaalam? Ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay. Tayo na, Luciano, manguna kayo. Natanggap ko na, sumunod kayong lahat sa akin. Ikinumpas ni Luciano ang kanyang kamay at naglakad patungo sa lungsod ng Jeju. Ang grupo ay may kabuuang halos 30 katao, na pawang may mga antas ng cultivation, at ang pinakamababa ay nasa fetal breath realm. Nagbago ang hitsura ni Yusuf Zoc at nakihalubilo at nakikipag-usap na sa mga tao. Sa loob ng wala pang isang oras, narating nila ang labas ng lungsod ng Jeju. Pagdating nila, nakaramdam sina Yusuf Zoc at Luciano na may mali. Maging sa mga pader ng lungsod o sa tarangkahan, di inaasahang walang mga sundalong nagbabantay dito. May mga taong walang tigil sa paglabas-masok sa gate, pero wala ni isang gwardya ang nakikita. Memphis Blackwell, Uriel Arellano, Kuya, kayong tatlo ay dali-daling pumunta sa lungsod at alamin kung ano ang nangyayari. Ang iba sa inyo, magpatuloy kayo sa lungsod at magkita-kita sa Hongye Tower, utos ni Yusuf Zoc nang hindi gumagamit ng telekinesis, partikular na para maiwasang maalerto ang dragon na nakabalik na ito. Hanggat babaguhin niya ang kanyang anyo at hindi basta-basta gagamit ng telekinesis, kahit pa ang dragon ay isang tunay na Diyos, tiyak na hindi siya nito mahahanap. Sige, mabilis na pumasok sa lungsod si Grayson Martin, kasama sina Anais Dillon at Uriel Arellano. Nagpatuloy sina Yusuf Zoc at ang iba papapasok sa lungsod, na hindi gaanong nagbago at maingay pa rin. Ilang sandali pa, nang pumasok ang isang grupo ng mga 20 tao sa pinakamalaking tavern, ang Hongye Tower, biglang nanigas ang ekspresyon ni Yusuf Zoc, at walang tigil ang pagkurap ng kanyang mga mata. Dahil sa Hongye Tower, hindi inaasahang nakakita siya ng 6 o 7 Earth Immortal, 2 sa kanila ay mukhang mga 3rd level Earth Immortal. Ang mga taong ito, na nakadamit ng pangkaraniwan, ay tahimik na kumakain at umiinom. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. 12 taon pa lang ba ang nakalipas, at muling sumabog ang mga Earth Immortal sa mainland. O ang mga Earth Immortal na ito ba? Mula sa labas. Mga minamahal na panauhin, magsiakyat po kayo sa itaas. Napangiti sa tuwa ang waiter nang makita niyang dumating ang isang malaking grupo. Gayunpaman, sa matalas na tingin, nakilala niya ang mga taong ito bilang mga maharlika dahil lahat sila ay nakasuot ng pinong seda, naglalabas ng aura ng paglilinang, at may bahid ng pagiging maalaga, na nagudyok sa waiter na tumango at yumuko ng walang tigil. Natutuwa ang Panginoon, may gantimpala para sa iyo. Casual na inihagis ni Luciano ang isang supot ng mga ginto na barya sa mga bisig ng waiter habang kumakanta, masarap na alak, masasarap na pagkain, ang pinakamasarap na espesyalidad, ibigay mo na sa Panginoon, walang problema ang pera. Sige, sisiguraduhin kong masisiyahan ang Panginoon, nasa sabik na sabi ng waiter. Umakyat ang grupo at pamwesto sa isang malaki at pribadong silid na may 2 mesa, medyo masikip para sa mahigit 20 katao.
Sa katunayan, mga 20 tao ang bilang nito. Ang ama ni Yusuf Zoc na si Felix Zoc, ang kapatid na si Sarah Zoc, ang Dream Morrow, Oldie, si Kaze Zoc, si Devon King, si Luciano, si Alfredo Mestipon, si Flor Carson at ang kanyang 3 miyembro ng pamilya, si Marlon Shepard at ang kanyang 3 miyembro ng pamilya, si Mia Escobar at ang kanyang 2 miyembro ng pamilya, kasama ang mga kababaihan ni Yusuf Zoc, at si Luciano at iba pa. Halos 30 katao sa kabuuan ang nakapalibot sa 2 punong mesa. Nang kakatahimik lang ng lahat, bumalik si Grayson Martin kasama sina Uriel Arellano at Anais Dillon, pawang 3 na may malungkot na mga mukha. Nalaman namin, umupo si Grayson Martin sa tabi ni Yusuf Zoc at Bam Ulong, mga 10 taon na ang nakalilipas, nagsimulang pumasok sa Saint Dragon Continent ang mga master mula sa Four Directions Continent, kabilang ang mga Demon Cultivator. Pagkatapos ay nagtatag sila ng mga sekta, na humantong sa mga alitan sa Imperyong Saint Dragon. Ngayon ang mainland ay nasa kaguluhan dahil sa hindi mabilang na puwersa at umuusbong na mga sekta. Maraming maharlika ang lumipat sa kabisera. Gayunpaman, ang dragon na iyon ay tunay ngang makapangyarihan, mag-isa niyang binabalanse ang lahat ng panlabas na puwersa. Nanatiling hindi nalabag ang kabisera, at maging ang mga chismis ay nagsasabing maraming panlabas na puwersa ang nangakong katapatan sa Green Emperor, na nagpaplanong makipagnegosasyon sa lahat ng panlabas na puwersa sa simula ng susunod na buwan. Bukod pa rito, maraming tao ang naghahanap ng balita mo dahil sinasabi ng mga chismis na ang makamundong mundo ay ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, at ikaw lang ang nakakaalam kung paano makapasok sa makamundong mundo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 844 na tirahan ni Joe. Nakaya ba ng dragon na iyon na labanan ang lahat ng dayuhang kapangyarihan gamit lamang ang sarili nitong lakas? Labis na nagulat si Yusuf Zoc, at gayon din ang iba, lahat ay may mga tinging hindi makapaniwala. Sa katunayan, hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tunay na antas ng cultivation ng dragon na iyon. Gayunpaman, may mga bali-balitang hinamon ito minsan ng isang Earth Immortal na nasa 8 antas at nauwi sa pagtakas dahil sa pagkatalo. Ang pinakamalakas na taong nagmula sa Four Directions Continent ay nasa 8 antas lamang, sa hindi malamang dahilan. Immortal na daigdig sa 8 antas. Nang inag ang anit ni Yusuf Zoc, sa katunayan, sa loob lamang ng 12 taon, ang mundo ay lubhang nagbago. Harold Graves, alam mo ba kung bakit isang Earth Immortal na nasa 8 antas lang ang dumating? Bakit walang dumating na 9 na antas? Mausisa na tumingin si Yusuf Zoc kay Harold Graves, na isa ring dayuhan, kaya dapat ay mas pamilyar siya sa kung ano ang hitsura ng mundo sa labas. Sa mga Earth Immortal, ang pagtalon mula sa 3 hanggang sa 4 na antas ay isang malaking pagbabago, mula sa 6 hanggang sa 7 antas ay isa pang pagbabago, at mula sa 8 hanggang sa 9 na antas ay isa pa, lalo na para sa mga Earth Immortal na nasa 8 antas na nagnanais na makaakyat sa 9, masasabi mong isa sa 10,000 ang magtatagumpay. Sa madaling salita, maraming Earth Immortals sa 8 antas ang natatalo ng banal na parusa habang sinusubukang umaban sa 9 na antas, kaya nagre-resulta rin ito sa napakaliit na bilang ng mga Earth Immortals sa 9 na antas o mas mataas pa sa Southern Continent at iba pang mga kontinente. Ang mga nakakamit ng katayuan sa 9 na antas ay walang alinlang ang mga monumental na figurine na nangingibabaw sa lupain. Kahit sa Timog Kontinente, ang mga Earth Immortal na nasa 9 na antas o pataas ay matatagpuan lamang sa iilang pangunahing sekta, at ang kanilang bilang ay hindi hihigit sa 50. Ganito rin ang sitwasyon sa ibang mga kontinente. Kung tungkol sa kung bakit hindi sila pumupunta, malamang ay pinoprotektahan nila ang kanilang mga sekta. Bahagya silang umaalis sa kanilang mga sekta dahil ang bawat sekta ay mayroon lamang 1 o 2 ganoong individual. Kung aalis sila, tiyak na sasamantalahin ng kanilang mga karibal na sekta ang pagkakataong salakayin at posibleng sirain ang kanilang sekta. Pagbalik nila, baka wala na ang sekta nila, kaya mawawalan ng saysay ang mga pagsisikap nila. Sa kabilang banda, ang mga 8th level Earth Immortals ang pangunahing puwersang taglay ng parehong high at low level sects. Kahit ang mga sekta na nasa 3 antas ay may mga Earth Immortal na nasa 8 antas, kaya naman, ang 8 antas ang pumupunta rito. Siyempre,
Isa pang posibilidad ay ang mga demon cultivator sa apat na kagubatan ay hindi nagpapahintulot sa mga Earth Immortal na nasa itaas ng ikawalong antas na dumaan sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, napakaliit ng posibilidad na ito. Naiintindihan ko. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at tumango. Kain na tayo agad, at pagkatapos kumain, kuya, mag-ayos ka na ng tirahan. Pansamantala kaming mananatili sa lungsod ng Jizhao. Dapat din makilala ng lahat ang mundong ito sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, 5 Cent, hindi mo dapat ipakita ang mukha mo, isa kang sikat na tao. Sumulyap si Yusuf Zok kay 5 Cent. Naiintindihan ko, paulit-ulit na tumango si 5 Cent. Ngayong kasing karaniwan na ng mga aso ang mga Earth Immortal sa kontinenteng ito, kung makikilala siya, tiyak na masusubaybayan ito ng iba kay Yusuf Zok. Sa puntong iyon, si Yusuf Zok ay magkakaroon ng walang katapusang mga problema, at hindi sila kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Hindi mo ba narinig na ang buong mundo ay nagtatanong tungkol kay Bryson Campbell? Hindi mo ba narinig na ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos ay ang makamundong mundo? Kaya, si Yusuf Zok ngayon ay parang mitya na naghihintay na sumabog, malamang na hindi lamang mga dayuhan ang gustong mahanap siya kundi pati na rin ang dragon at mga figurang tulad ng Saiyan Emperor ay malamang na nagtatanong tungkol sa kanya, tama ba? Mabilis na sinimulan ng grupo ang kanilang pagkain, at ang lasa ng pagkain dito ay medyo masarap, lahat ay natural, kaya naman ito ay lalong masarap. Ito rin ang unang pagkain para sa lahat ng tao sa mundong ito. Gusto sanang uminom ng marami ng ilan sa mga matatandang miyembro ngunit ramdam nila ang tensyonadong kapaligiran at piniling umorder na lang ng pagkain at inumin para iuwi. Napakahusay ni Grayson Martin, hindi man lang siya kumain kundi naghanap ng matutuluyan. Pagkatapos kumain ng lahat, nasiguro na niya ang isang malaki at malalim na lupain. Ang ari-ariang ito ay dating pag-aari ng angkan ng isang mayamang individual, ngunit ang individual na iyon ay namatay sa daan patungo sa kabisera ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ang kanyang buong pamilya na binubuo ng mahigit 300 katao ay pinatay, habang ang Katie wala na naiwan sa Jizhao ay nakaligtas, habang siya ay nanatili upang asikasuhin ang pagbebenta ng bahay. Hindi madaling magbenta ng bahay ngayon, maraming prominenteng pamilya ang pinipiling tumira sa kabisera. Sinasabing ang mga kalye ng capital city ay punong-puno ng mga tao, kaya ito ang pinakamagandang kanlungan. Pagpasok sa Burger Manor, personal na pinangunahan ng matandang Katie wala ang daan, walang humpay na tinatanong si Yusuf Zok tungkol sa kanyang tanyag na apelyido. Taglay ko rin ang pangalang Burger. Tawagin mo na lang akong Burger Duke, sabi ni Yusuf Zok habang nililibot ang tingin sa buong estate. Anong pagkakataon naman? Nagulat ang matandang Katie wala, saka biglang lumuhad at yumoko. Anong ibig mong sabihin dito? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Ginoo, kupkupan po ninyo ako. Gusto pa sanang manatili ng matandang mayordoma. Naibenta mo na ang bahay, kaya dapat ay mayroon ka ng ilang gold ticket, ibig sabihin ay maaari ka nang pumunta kahit saan sa mundo. Bakit ka mananatili? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay pag-aari ng aking yumaong amo. Kailangan kong magayos ng libingan at kabaong para sa pamilya ng aking Panginoon, at magsagawa ng mga ritual. Kahit pumanaw na ang aking Panginoon, hindi ko siya maaaring hayaang magpahinga ng hindi mapakali. Bukod pa rito, dahil magulo ang mundo ngayon at wala nang mapupuntahan si Leonardo Burger, mapagkumbaba kong hinihiling na kupkupan ninyo ako. Kung mananatili ka, magpapatuloy ka bilang punong Katie wala, na tutulong sa aking kuya sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. At, kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok, at bigla siyang ngumiti, dahil Burger ang apelyido ng dati mong amo, at Burger din ang apelyido ko, pwede mong sabihin sa mga kapitbahay o tagalabas na ako ang anak sa labas ng dati mong amo, galing ka sa malayo. Oo, aayusin ko ng bongga ang libing ng iyong dating amo. Ano ang tunog niyan? Oh, Panginoon ko, hindi ko kailanman malilimutan ang iyong dakilang kabaitan at kabutihan. Napaiyak ang matandang alipin. Patay na ang kanyang Panginoon, at heto ang lalaking ito ay nagpapanggap na anak ng kanyang Panginoon, at inayos pa nga ang kanyang libing. Kakayanin kaya iyon ng isang tunay na anak sa labas. Kaya naman lubos siyang nagpapasalamat.
Sige, maayos na kung ganoon. Isama ninyo ang inyong pamilya para mamasyal at magpahinga kayo, at kayong mga kapatid, tumira kayo, lakad na pumasok si Yusuf Zoc sa Burger Manors Grand Hall. Ilang araw na lang bago ang unang araw ng susunod na buwan. 8 araw, sagot ni Grayson Martin. Sino ang namamahala sa Jizhou Prefecture ngayon? Walang namamahala. Ang lungsod ay pinaghalong isda at dragon, at ang mga opisina ng gobyerno ay tinutubuan ng damo. Mayroon pang mga demon cultivator na nagkukubli sa lungsod, ngunit ang dinastiya at mga tagalabas ay may isang hindi sinasabing kasunduan, na ang mga demon cultivator ay hindi dapat pumatay ng walang pinipili. Kung gagawin nila iyon, magiging magkaaway sila at papayag ang gumalaw sa loob ng mga lungsod ng tao. Ah, ganoon ba? Magandang balita. Tinaasan ni Yusuf Zoc ang kanyang kilay, kung iyon nga ang kaso, ang pagtitipon ng maraming demon cultivator para gamiting pangmukha ay hindi magdudulot ng hinala. Bukod pa rito, 300 milya sa timog ng lungsod, dating mayroong isang sekta na nasa 3 antas na nagngangalang Shanghai School, ngunit ngayon ay sumanib na ito sa isang panlabas na puwersa at binago bilang Longevity Sect. Ang Longevity Sect ang pinakamalaking sekta sa rehiyon ng Jizhou, at sinasabing ito ay mula sa silangang kontinente, puno ng malalakas na nagsasagawa nito. Kapatid, may plano ka ba? Mukhang medyo hindi mapakali si Grayson Martin, si Yusuf Zoc na naman ang naging sentro ng atensyon. Ang dahilan kung bakit nanatili rito ang mga tagalabas, at kung bakit sila nagtatag ng mga sekta, ay maaaring para mahanap siya. Kapag kumalat ang balita ng kanyang pagdating, tiyak na mapapahamak siya. Wala pa sa ngayon, pero ikaw ang bahala sa ilang bagay para sa akin, nakangising sabi ni Yusuf Zoc. Una, maglagay ka ng notisya na nagpapalit ng mga table task ng Mahayana para sa pinakamataas na uri ng Spirit Jade, at syempre, panatilihin itong maingat. Ipakalat mo na lang ang balita sa pamamagitan ng mga tagapamagitan ng hindi ipinapalam sa mga tao na tayo ang gustong makipagpalitan ng top grade na Spirit Jade. Sige, walang problema, tumanggo si Grayson Martin. Pangalawa, tulungan mo akong magtayo ng tindahan sa lungsod at gawin itong klinika. Balak kong isabit ang pampagaling na gourd. Naguluhan si Grayson Martin sa mga sinabi ni Yusuf Zoc at hindi niya maintindihan ang kanyang intensyon. Sige lang at gawin mo na. Pero gagamutan lang ng klinika ang mga demon cultivator, mga minor demon man o earth immortal, bali man ang braso o binti nila. Basta't pumupunta sila rito para magpagamot, kaya ko silang pagalingin. Tulungan mo rin akong bumili ng pekeng balbas. Sige, iyan lang muna sa ngayon, ikaw na ang bahala sa mga bagay na ito. Oo, agad na tumakbo palabas si Grayson Martin, kasama sina Memphis Blackwell at Flor Carson. Ginamit ni Flor ang kanyang assassin skills para maging pamilyar sa lupain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 845 Doktor ng Demonyo na si Zhou Gang. Ang libing ni Leonardo Berger at ng kanyang pamilya ay napaka-engrand, hanggang sa kalahati ng lungsod ng Jizhou ang nakakaalam tungkol dito. Ito ay pangunahin dahil, noong araw ng libing, ang lihim na anak ni Leonardo ay kumuha ng malaking bilang ng mga manggagawa at hindi nagtipid ng anumang gastos, kaya naman naging lubhang marangya ang kaganapan. Bukod pa rito, inanunsyo niya ang gantimpalang 100,000 ginto para sa sinumang makapagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mamamatay tao at 1,000,000 ginto para sa sinumang makakahuli sa mamamatay tao. Ang katotohanan na si Leonardo ay may isang lihim na anak ay hindi lingid sa kaalaman ng mga tagalabas, ngunit iginiit ng matandang mayordomo ng sambahayan ni Berger na ito ay isang batang ipinanganak sa isang batang babae na nagngangalang Yuhi mula sa Jiangnan, noong isa sa mga paglalakbay doon ng kanyang Panginoon. Ang bata ay matagal nang naninirahan sa Jiangnan, at sa paglipas ng mga taon, taon-taon ay nagpapadala si Leonardo ng maraming pera sa timog para sa mga gastusin ng mag-ina. Bukod pa rito, ang lihim na anak ay nakatanggap ng gabay mula sa isang Panginoon, isang naghahanap ng Tao, isang tagapaglinang ng immortalidad, at nagtataglay ng kahangahangang lakas, na namumuno sa isang malaking grupo ng mga tagasunod. Ang mga ginawa ng anak noong libing ng kanyang ama ay naging usap-usapan sa Jizhou. Matapos isagawa ang libing ng kanyang ama, nagbukas ang anak ng isang klinika sa tapat mismo ng kanyang bahay at pinangalanan itong Demon Doctor, na may karatula na may 6 na karakter,
Mga demonyo lamang ang ginagamot, hindi mga tao. Maraming taga-bayan, nang marinig ito, ang humamak sa anak. Isang taong gumagamot ng mga demonyo sa halip na ibang tao. Isa rin siyang traidor sa sangkatauhan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay palihim lamang na nagmumura, kakaunti lamang ang dumura sa klinika kapag sila ay dumadaan. Sa unang 2 araw pagkatapos ng pagbubukas nito, wala ni isang demon cultivator ang dumating para magpagamot. Tutal, mas kaunti ang mga demon cultivator kaysa sa mga tao, at ang mga nakakalakad sa palengke ay hindi nangangailangan ng medikal na paggamot ng tao. Sa ikatlong araw, ang araw na nakikipagnegosasyon ang emperador ng Qing sa mga panlabas na demon cultivator, isang demon cultivator na may napakalawak na aura ang sa wakas ay bumisita sa klinika, at ang demon cultivator na ito ay isang top tier na demon immortal. Binabati ni Khalil Schroeder ang Panginoon. Ang bisita ay walang iba kundi ang numero 1 mamamatay tao sa mundo, si Khalil Schroeder. Pagkatapos bumalik ni Yusef sa kontinente ng Santo Dragon, gumamit siya ng mga lihim na pamamaraan upang kontaken si Khalil, at sa loob ng 5 araw, nakarating na si Khalil sa Jizhao upang sumama sa kanya. Tumayo ka, kumusta ang bagay na itinanong ko sa iyo? Tumanggaw si Yusef bilang pagbati. Panginoon ko, hindi ko pa nahahanap si Tyler Nash, umiling si Khalil. Pero makukumpirma ko na hindi pa patay si Tyler Nash, mukhang malamang napunta na siya sa Western Deserts o sa Western Continent. Ano ba ang partikular na sitwasyon? Kumunat ang noo ni Yusef. Malawakan akong nagtanong-tanong, kasama na ang ilang beteng mula sa palasyo, at nalaman ko na si Tyler Nash ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isang karaban ng mga nagpupuslit mula sa Timog Kanluran noong panahon ng kanyang pagiging pabor. Nasundan ko siya sa Timog Kanluran at pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ko ang isang dating miyembro ng caravan na iyon. Inaangkin niya na isang mataas na opisyal ng palasyo ang nagtungo sa Timog Kanluran at isinama ang lahat ng miyembro ng caravan at ang isang malaking supply ng mga kalakal patungo sa kanlurang disyerto. Wala ni isa sa kanila ang bumalik simula noon. Tila, ang opisyal ay isang beteng na may malumanay at mahinhin na boses. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay dahil sa isang malubhang sakit na kanyang natamo noong panahong iyon. Nako, ang talino talaga ni Tyler Nash. Bumantong hininga ng malalim si Yusef, mas tuso pa sa unggoy si Nash, dahil nakatakas ito mula sa mainland. Siya nga pala, may balita ka ba tungkol kina Ephraim Rocha, Zion Dillon, at Mia? Biglang tanong ni Yusef. Oo, nasa labas lang sila ng lungsod, sumama sila sa akin, nakangiting sabi ni Khalil. Magkasama na tayo sa loob ng maraming taon na ito. Pagkatapos naming matanggap ang balita ng iyong pagbabalik, nagmadali kami rito. Sa paglipas ng mga taon, tahimik din kaming nagtitipon ng puwersa at nagtitipon-tipon sa ilalim ng bandila sa bundok Kangmang. Nagtipon kami ng isang grupo ng mga demon cultivator, pero hindi namin sila dinala sa pagkakataong ito. Sige, dalhin mo sila sa klinika sa lungsod mamaya, at magtanghal ka ng isang taong nagkukunwaring may sakit. Natatawang sabi ni Yusef. Gawin mo ang lahat para maipalaganap ang kakayahan kong iligtas ang buhay ng mga demonyong tagapagtanam. Kailangan ko ng mga demon cultivator ngayon, napakarami nila. Mas makabubuti kung ang mga makapangyarihang demonyong immortal mula sa 4 na dakilang ilang ay pupunta para magpagamot. Sabihin mo sa kanila na kaya kong pagalingin ang mga taong sinasapian ng demonyo, buhayin muli ang mga patay, baguhin ang mga bahagi ng katawan, at marami pang iba. Agad na tumanggo si Khalil. Naiintindihan ko, Ginoo. Makakaasa kayo, kapag naipalaganap na natin ang balita, tiyak na darating ang mga mausisang demon cultivator sa buong mundo, at sa katunayan, marami nga ang may mga kapansanan at iba pa. Isa ka ng demonyong immortal ngayon, paano naman sina Ephraim Rocha at ang iba pa? Mausisang tanong ni Yusef. Ganito rin, sina Ephraim, Zion, at Mia ay nakamit na ang immortalidad. Tawagin mo sila, pero hayaan mong magbalat kayo ng kaunti si Ephraim, tumanggo si Yusef. Oo, sabi ni Khalil Schroeder at saka lumabas. Sa totoo lang, ang klinikang pinapatakbo ni Yusef Zoc ay nakakuha ng maraming atensyon, kaya nang pumasok si Khalil Schroeder sa ospital, may mga taong nakakita sa kanya, at may mga taong nakakita pa rin sa kanya paglabas niya. Pagkalipas ng 2 oras,
muling dumating si Khalil Schroeder sa klinika, kasama ang isang grupo ng mga malalaki at maliliit na demonyo, mga 15 katao, kung saan 2 sa kanila ay may dalang isang demon cultivator na puno ng dugo sa isang simpleng stretcher, at pagkatapos ay sumugod sila sa klinika. Ang pasukan ng klinika ay binabantayan ng 2 demon cultivator, hindi pinapayagang lumapit ang iba, at matalim na nakatitig sa sino mang makita nila. Gayunpaman, sa loob ng klinika ay ibang-iba ang tanawin, lahat ng mga demonyo, malalaki at maliliit, ay nakaluhod sa harap ni Yusuf Zok. Hindi nagsuot ng peking balbas si Yusuf Zok, gaya ng plano niya noong una, ngunit matapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak sa labas ni Mr. Leonardo, nagpasya siyang itigil ang pagbabalat kayo. Sina Zion Dillon, Mia, Khalil Schroeder, Black Jiao, Francisco Zok ay maiwan na, ang iba ay magpapatuloy pabalik sa malawak na kabundukan. Isa lang ang tungkuling ipinagkakatiwala ko sa iyo, ang maging medical tout ko. Ipakilala mo sa akin ang kahit sinong malalakas na demon cultivator na kilala o narinig mo na, anuman ang kanilang antas. Kahit hindi sila may sakit, mag-isip ka pa rin ng isang matibay na dahilan para bisitahin nila ako. Halimbawa, pwede mong sabihin sa kanila na mayroon akong miracle elixir na perpekto para sa mga demon cultivator, na kayang magpanibagong buhay ng kanilang mga katawan at magpataas ng kanilang kapangyarihan. Pero gusto naming sumunod sa Panginoon. Sabik na tiningnan ni Ephraim Rocha si Yusuf Zok, matalinong alam na sa hinaharap ay lalaki pa ang hanay ng mga demonyo ni Yusuf Zok, at aabot pa nga sa pangalawa, pangatlo, at pang-apat na antas ng mga diwatang demonyo. Kung magpapatuloy si Yusuf Zok sa pagre-recruit ng mas marami, mawawala ang kanyang katayuan, ngunit kung sisimulan niyang sundan si Yusuf Zok ngayon, mangangahulugan ito na mayroon siyang parehong katayuan at senyoridad. Hey, dahan-dahan lang, malaki ang ambisyon ko, at ang pagpunta mo ngayon ay mas mapapadali lang para sa mga may balak na subaybayan ako. Kaya, maghintay ka pa ng kaunti. Kung gayon, hayaan mong manatili si Feng sabi ni Ephraim Rocha. Sige, hindi naman palagala si Yu Feng sa labas, kaya walang nakakakilala sa kanya, pwede siyang manatili. Kung gayon ay babalik kami kaagad, guro, mag-ingat ka. Dahil dyan, si Ephraim Rocha, kasama si Ray Dixon at ilan pang iba, ay yumuko, tumayo, at naglakad palayo. Nang malapit na ang grupo sa pinto, maingay na ang labas ng pinto, parang maraming tao ang nagkukumpulan. Anong nangyayari? Tumayo si Yusuf Zok at naglakad palabas, sinenyasan ang mga demonyo na huwag gumalaw. Sa kalye sa labas ng klinika, 7 o 8 cultivator na nakasuot ng asol na roba ang nanunukso sa isang babae, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Mia. Nang oras na iyon, may hawak na kahon ng pagkain si Mia, malapit na magtanghali, at sina Mia at Butler Leonardo ay nagdadala ng tanghalian para kay Yusuf Zok. Dahil isang kalye lang ang layo nito, wala pang 30 metro, walang nag-isip na magkakaroon ng anumang panganib. Nakahaw si Mia nitong mga nakaraang araw dahil narinig niyang walang kwentang tao ang mga tao rito, kaya natakot siyang magdulot ng gulo kay Yusuf Zok. Kahit na mahilig siya sa mga masiglang lugar, hindi pa rin siya namimili. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas pa lamang ng tirahan ng mga Leonardo at paglalakad ng mga 15 metro, halos marating na ang klinika. 7 o 8 tao ang biglang tumalon pababa mula sa isang tavern at sinimulang guluhin siya. Tinangka ni Leonardo na mamagitan, ngunit sinipa lamang siya hanggang sa dumura ito ng dugo at naiwang mas malalim ang paghinga kaysa sa paghinga. Napakalakas ng 7 o 8 sumalakay, tinutokso si Mia sa pamamagitan ng paghawak dito at pagbubuhat doon, dahilan para tumulo ang luha sa mga mata ni Mia. Sadya itong ginagawa ng mga lalaking ito, sadyang hinahangad na pukawin ang klinika na kilala sa paggamot ng mga demon cultivator, hindi lamang dahil sa kahalayan kundi sadyang naghahanap ng gulo. Paglabas ni Yusuf Zok, nasaksihan niya ang isang binata na kinagat ang dibdib ni Mia. Zion Dillon, lumabas ka, gusto kong makuha ang ulo ng 8 lalaking ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 846 na pugot ng ulo, pugot ng ulo. Naglalakas loob ka bang patayin kami? Hindi malakas ang boses ni Yusuf Zok, ngunit narinig siya ng napakalinaw ng iilang cultivator na malapitang nagmamasid sa kanya,
dahilan para lumingon ang isa sa kanila na may malamig na titig na nakatuon kay Yusuf Zok. Nang makita ni Yusuf Zok ang 8 taong nagpapakita ng mapang-uyam at mapaglarong mga ekspresyon, ikinumpas niya ang kanyang kamay ng naiinip. Kasabay ng isang swoosh, biglang lumabas ng medical center ang demon cultivator na si Zion Dillion. Walang nakakita sa kanyang mga galaw, anino lamang ang kanilang nakita. Tapos may 2 ulo na gamulong ng malakas sa lupa. Habang sumiklab ang pagpatay sa kalye, na nagdulot ng kaguluhan, napagtanto ng natitirang 6 na tao na ang lalaking ito ang talagang nangahas na patayin sila at nagsimulang sumigaw ng hysterical, "Hanap ninyo ng kamatayan, hinahanap ninyo ng kamatayan. Kilala mo ba kung sino kami? Mga disipulo kami ng sekta ng walang hanggang pananampalataya, hinahanap ninyo ang kamatayan." Puff, 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 puff. Hindi tumigil si Zion Dillion. Ang pinakamalakas sa 8 ito ay nasa antas ng fusion lamang, kaya ang kanyang mga pag-atake ay kasing dali ng paghihiwa ng mga gulay, nang napakabilis. Ang tanging nakikita lang ng mga naroon ay ang kanyang espada na patuloy na umiindayog bago gamulong sa lupa ang 8 duguan na ulo. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang nascent souls ng 8 tao ay nabasag din sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi sila binigyan ni Zion Dillion ng pagkakataong makatakas ang kanilang mga nascent souls, kaya ulo lang nila ang gusto niya. Sa isang iglap, 8 bangkay ang kinulayan ng pula ang kalye, at ang mga nakamasid ay natakot na umalis, sa takot na madamay sila sa sakuna. Mayroon, kunin mo itong 8 ulo para sa akin at isabit mo sa isang poste, itapon mo ang mga bangkay sa labas ng lungsod para pakainin ng mga mababangas na aso. Isang malaking senyales ang hinayla ni Yusuf Zok si Mia, nagulat, papasok sa kanyang yakap. Mabilis na lumabas ang mga tao sa loob ng medical center, kabilang si Ephraim Rocha, sa pamamagitan ng pinto sa likod. Tumakbo pa uwi si Leonardo Berger para tumawag ng gagawa ng poste ng bandila, habang si Yusuf Zok, pagkatapos makapasok sa medical center, ay nagsabi sa malalim na boses, "Kayong lahat, agad na tipunin ang lahat ng impormasyong makukuha ninyo tungkol sa Eternal Sect, at bilasan ninyo." Walang maiipon. Malamig na tugon ni Khalil Schroeder. Ang Eternal Sect ay nagmula sa silangang kontinente at isa sa mga super sect. Ang pinuno ng kasalukuyang Eternal Sect ay isang second-level Earth Immortal, bagaman dapat ay nasa capital city sila at nakikipagnegosasyon sa Green Emperor. "Kaya may oras pa ako," nakangising sabi ni Yusuf Zok. "Kayong ilan, pauwiin muna ninyo si Mia sa mansyon, isa siya sa mga kabit ninyo." Oo, agad na sinenyasan ni Khalil Schroeder at ng iba pa si Mia na magpatuloy. "Yusuf Zok, ayos ka lang ba? Kasalanan ko lahat, kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako lumabas, hindi dapat ako lumabas." Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Mia. Anong kalokohan ang nagawa niya? Pwede sanang ihatid ni Leonardo Berger ang pagkain, pero iginiit niya na siya mismo ang gumawa, at ngayon, tingnan mo ang abala na idinulot niya. "Hindi, ako ang dapat sisihin." Hinawakan ni Yusuf Zok ang kamay ni Mia, nagsisisi. "Ang pagdadala sa iyo sa mundong ito, kung dumating na sa puntong hindi ka naman lang manggahas na lumabas, kung saan ang paglabas sa sarili nating tahanan ay nagdudulot ng matinding pagsisisi, bakit pa tayo napunta rito? Para makahanap ng paghihirap, dahil tayo'y naparito, dapat tayong kumilos ng hayagan at matuwid, at mamuhay ng may katapangan. Naisip kong magtago muna sandali, tahimik na palakasin ang ating kapangyarihan, pero dahil na-offend natin ang Eternal Sect, paano kung na-offend natin? Hindi lang natin sila nasaktan, kundi kailangan din nating sirain ang kanilang sekta. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Pwede ka nang bumalik at hintayin ako." Tinapik ni Yusuf Zok ang likod niya para ipahiwatig na wala kang dapat ipag-alala. "Sige, hindi na ako lalabas kahit kailan," sabi ni Mia at saka naglakad palayo. Habang pinagmamasdan ng Papa Atres na figure ni Mia, pakiramdam ni Yusuf Zok ay dumudugo ang kanyang puso. Nang makitang inaabuso si Mia kanina, bigla siyang nawalan ng gana na sirain ang lahat. Tumalikod siya, isinara ang mga pinto ng medical center, saka umupo sa consultation hall, inilabas ang isang piraso ng spirit jade, kasunod ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Mayroon pa siyang 4 na piraso ng top-grade spirit jade,
ibig sabihin ay maaari pa siyang magbukas ng 4 na blood beads. Dati, ayaw niyang maging padalos-dalos, iniisip na hindi pa panahon, ngunit ngayon ay tila hindi na isang opsyon ang pag-iwas sa kawalang ingat, dahil tiyak na may darating na bagyo. Kahit napakalakas na niya, at ang kanyang telekinesis ay umaabot sa mahigit 140,000 milya, hindi niya magagarantiya na kaya niyang kontrolin ang isang makapangyarihang Earth Immortal gamit ang kanyang telekinesis. Isa pa, ang mga makapangyarihang Earth Immortal ay may kanya-kanyang mga panlilinlang na nakapagliligtas ng buhay, kaya dapat ay mas lalo pa siyang lumakas. Sekta na walang hanggan, di ba? Isang immortal na taga-daigdig sa ikalawang antas. Tingnan natin kung kaninong kamao ang mas matigas, ang sa iyo o ang akin, pagkatapos mong magbukas ng 19 na blood beads. Nakangising sabi ni Yusuf Zok habang kinukuha ang isang piraso ng top grade na Spirit Jade. Sa sandaling lumitaw ang blood bead sa kanyang isipan, ang Spirit Jade ay agad na naging alikabok, at ang mga hibla ng blood bead sa kanyang soul bead, ang 16 na blood bead, ay sumabog ng may putok, at mabilis na nagsanib sa soul bead, na kalaunan ay lumaki ng malaki. Sa isang iglap, naramdaman ni Yusuf Zok na lumaki ng 3 beses ang lahat. Kung dati ang kanyang telekinesis ay mahigit 140,000, ngayon ay umabot na ito sa mahigit 400,000 milya. Ano ang konsepto ng 400,000 milya? Nangangahulugan ito na ang bilis ng kanyang mga hakbang ay lumampas na sa bilis ng liwanag. Pop, 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 pop. Ang buong kalansay niya ay nagsimulang umindek ng walang tigil ang pagbabanggaan ng mga buto. Bukod dito, habang ang blood bead ay sama-sama sa soul bead, isang bagong mensahe ang direktang pumasok sa kanyang isipan. Isa itong espesyal na kakayahan, isang bagong espesyal na kakayahan ang lumitaw, at sa paglitaw nito, nagkaroon ng feedback, na hindi na niya kailangang walang sawang mag-eksperimento at maghanap sa kanyang sarili. Ngayon, ang refleksyon ay umabot sa kanyang kaluluwa, ipinapalm sa kanya ang bagong espesyal na kakayahang lumitaw. Paghinto sa oras, ito ang pangalan ng bagong lumitaw na espesyal na kakayahan ni Yusuf Zok, at may mga detalyadong tagubilin. Agad na ipinikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata para maramdaman ito. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at paulit-ulit na kumislap ang kanyang mga mata. Ang bagong umusbong na special ability na ito ay tiyak na kabilang sa antas ng divine skills, na nagtataglay ng parehong katangian gaya ng dating kakayahan sa paglalakbay sa kalawakan. Ang kahulugan ng time pause ay, sa loob ng isang partikular na saklaw kapag ginagamit ang espesyal na kakayahang ito, isang penomeno ng paghinto ng oras ang magaganap sa loob ng iyong kaharian, kung saan ang paghinto ay nagpapahiwatig ng isang maikling paghinto, hindi isang walang katiyakang pagpapahaba. 3 segundo ang limitasyon, at hindi nakasaad kung tataas ang limitasyong ito kung patuloy niyang i-activate ang mga blood beads. Nako, tama na ito. Huminga ng malalim si Yusuf Zok ng ilang beses. Ang mga blood beads ay lalong naging makapangyarihan habang sila ay umuunlad, at kumpara sa paglilinang ng mga divine skills, ang mga special ability ay madaling dumarating sa sandaling lumitaw ang mga ito, na kontrolado lamang gamit ang telekinesis. May mga tagubilin dito na ang pagkontrol sa time pause ay kumukonsumo ng malaking spiritual power, maihahambing sa isang long-distance instant teleportation. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Tila kakailanganin niyang palawakin ang kanyang impluwensya at magtatag ng mga tagasunod, o kahit agawin ang pagka-emperador kung hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang espiritual na kapangyarihan. Tama, biglang naisip ni Yusuf Zok ang isang bagay. Kung palalayasin ko ang mga tagalabas sa mainland, tiyak na makukumbansi ako ng mga mamamayan ng mainland, pupurihin ako, di ba? Kung gayon, magkakaroon ako ng tuloy-tuloy na agos ng espiritual na kapangyarihan. Hanggat sinasamba ako ng mga tao, iniisip nila ako ng may pagmamahal, lahat ng iyan ay kapangyarihang espiritual. May paparating. Sa sandaling iyon, biglang nadama ni Yusuf Zok ang isang matinding presyon ng divine sense na dumadaloy patungo sa Jizhao City, na sinundan agad ng 3 guhit ng liwanag na lumilipad patungo sa Jizhao City. Hinubad ni Yusuf Zok ang kanyang manggas, at ang natitirang 3 piraso ng top-grade Spirit Jade ay nakolekta niya, at lumabas din siya muli. May dumating,
Malamang ang mga eksperto mula sa longevity sect na nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga disipulo sa sect, kaya nagmadali silang lumapit. Pagbukas ni Yusuf Zok ng pinto ng klinika, agad niyang nakita ang tatlong Earth Immortal Masters na paparating sa kalangitan, isa sa kanila ay isang 3rd level Earth Immortal, at ang dalawa pang 2nd level Earth Immortals. Hindi malakas ang mga dumating, tutal, ang mga makapangyarihan ay nakikipagnegosasyon sa kabisera. Ikaw ba ang pumatay sa mga disipulo ng aking longevity sect? Ham, kaya pala nakipagsabuatan ka sa mga demon cultivator, talagang matapang. Hindi mo ba alam na ang ating Four Directions Continent at ang iyong Saint Dragon Continent ay may kasunduang nagbabawal sa pakikipag-alyansa sa mga demon cultivator? At gayon paman, wala kang pakundangan na nagtatago ng tatlong Earth Demon Immortal sa bahay. Mukhang ikaw ang nangungunang tao para sa mga Demon Cultivator. Tiningnan siya ng 3rd level Earth Immortal ng may mabangis na ekspresyon, malamig na pinagmamasdan ang tatlo, sina Khalil Schroeder, Zion Dillion, at Mia, na nagmamadaling lumabas mula sa tirahan ng mga Joe. Nakikipag-alyansa sa mga Demon Cultivator. Umiling si Yusuf Zok. Salamat sa paalala, balak ko ngang makipag-alyansa sa mga Demon Cultivator. Pero, ayoko ng paraan ng pagtingin mo sa akin na mababa, bumaba ka rito. Habang nagsasalita si Yusuf Zok, biglang sinaksak ng kanyang telekinesis ang kaluluwa ng tatlong Earth Immortal. Hindi niya kailangang gamitin ang time pause para tuluyang patayin ang tatlong Earth Immortal na ito. Whoosh! Dahil ang telekinesis ay umaabot sa isang kakilakilabot na distansya na mahigit 420,000 li, si Yusuf Zok ay maituturing na walang kapantay sa mundo, kaya nang sumabog ang puwersang ito ng telekinesis, parang gumuho ang langit at lupa. Sa isang iglap, ang tatlong Earth Immortals ay nahulog mula sa langit ng walang malay. Pugutan mo sila ng ulo, at isabit mo ulit. Malamig na sabi ni Yusuf Zok, sabay tapik ng manggas niya at bumalik sa loob ng bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 847 Dakilang plano para sa pangungulekta ng mga halimaw. Ang mga ulo ng tatlong dakilang Earth Immortals ng Sect of Eternal Life ay brutal na pinugot, at ang taong gumawa ng aksyon ay walang iba kundi si Zion Dillion. Ang individual na ito, na hindi ganap na tao o demonyo, ay lubhang walang awa, kaya madali niyang naiisip na isa siyang sadista. Muling nabasa ng dugo ang mga kalye, na mga liblib na dahil sa takot. Nakakatakot talaga, gaano kalakas ang kapangyarihan ng anak na ito sa labas ng mayamang mga ngalakal na si Joe. Ang Sect of Eternal Life, na binabantayan ng mga level 8 Earth Immortals, ay natalo ng ganoon lang, sa pinakamadugo at pinakamalupit na paraan. Nakadilat pa rin ang mga mata ng tatlong yumaong Earth Immortal at isinabot sa mga flagpole ng karamihan sa labas ng medical clinic, na naging dahilan para maging sunod-sunod ang nakakatakot na palabas. Di nagtagal pagkabalik ni Yusuf Zok sa klinika, lumabas siya, at si Mr. Agad na nilock ni Joe, ang mayordomo, ang pangunahing gate ng klinika. Sinulyapan ni Yusuf Zok ang mga taong nakaunat ang kanilang mga leeg para tumingin sa kanya mula sa malayo sa kalye at pagkatapos ay biglang ipinahayag kasabay ng pagyuko ng kanyang mga kamao, "Ako si Batang Panginoon Joe, anak ng matandang mga ngalakal na si Joe, ang aking ama. Noong aking kabataan, minsan akong iniligtas ng isang demon cultivator at tinuruan ng sining ng medisina at mga demonyo. Para masakliyan ang kabaitang ito, itinatag ko ang klinikang ito para sa mga demonyo. Sino mang demon cultivator na dumaranas ng sakit, pisikal na kapansanan, o paglihis sa cultivation ay maaaring pumunta rito." Ininsulto ng mga disipulo ng Sect of Eternal Life ang aking asawa at nilinlang ang mga mababait. Kaya naman, pinugot ko ang kanilang mga ulo at inilantad sila sa araw sa loob ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, walang sino man ang pinapayagang yumuko, maging araw sana ito. Pagkasabi nito, naglakad si Yusuf Zok patungo sa tirahan ng mga Joe. "Young Master Joe, sandali lang po." Biglang may lumitaw na dalawang figure mula sa kanto ng kalye. Nakasuot sila ng mga kapote na gawa sa dayami at mga sombrerong kawayan, na nakatikip sa kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang malakas na aura ng demonyo.
Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Demon Cultivator at mga tao ay ang malakas na demon aura na taglay ng mga Demon Cultivator. Sinasabing bukod sa mga tunay na dragon na walang anumang demon aura, bawat Demon Cultivator ay may isang uri ng demon aura na maaaring maramdaman ng sinumang cultivator na nakarating na sa embryo breeding o solidifying pill stage. Ano yun? Tinaas ni Yusuf Zok ang isang kilay. Napansin na niya na maraming Demon Cultivator ang nagtipon sa malapit, maging ang mga level 1 at level 2 Earth Demons ay naroroon din. Total, kumalat na sa buong kabisera ang balita tungkol sa mga demonyong ginagamot niya, at inakusahan siya ng Sect of Eternal Life ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo, kaya naman na-curious ang mga nakatagong demonyong iyon sa kanyang reaksyon. Gayunpaman, ang reaksyong ito mula kay Young Master Joe ay napakaganda talaga. Sinabi pa niya na gusto niya talagang makasama ang mga Demon Cultivator at ipinaliwanag niya na ang buhay niya ay nailigtas ng isang Demon Cultivator noong mga nakaraang taon, na siyang kapalit ng kanyang pasasalamat. Sa mga Demon Cultivator, bagamat may mga tuso, karamihan ay prangka at tapat. Kung tretuhin mo sila ng mabuti, maaalala nila ito habang buhay. Isa pa, si Young Master Joe ay mayroon ng 3 magagaling na demonyo sa lupa sa kanyang tabi. Ayon sa impormasyong mayroon sila, may ilang Demon Cultivator na pumasok sa medical clinic kanina, dala ang isang Demon Cultivator na puno ng dugo, at ang mga demonyong ito ay nanatili mula noon, habang ang iba ay lumabas sa likurang pinto. Malinaw, tunay ngang nailigtas ni Young Master Joe ang isang Demon Cultivator. Nang marinig ng 2 demonyo sa lupa ang tanong ni Yusuf Zok, pareho silang yumuko nang nakakuyom ang kanilang mga kamao at sinabing, matapang na tinanggap ng Batang Panginoon ang hindi pagsang-ayon ng mundo sa pakikasama sa amin, tunay ka naming hinahangaan. Gayunpaman, ang Sect of Eternal Life ay napakalakas at ang Sect Master nito, si Zekai Meskipon, ay kasalukuyang nasa Capital City. Kapag bumalik siya, maaaring maharap si Young Master Joe sa malaking problema. Mas makabubuti kung maghanda ng maaga si Young Master Joe. Haha, salamat. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, at ginantihan ito ng kamao at pagsaludo sa palad. Sa mundong ito, hindi kailanman matatalo ng kasamaan ang hustisya. Ang sekta ng buhay na walang hanggan ang unang may kasalanan. Kung maglalakas loob silang ipagpatuloy ang kanilang pang-aapi, hindi ako yung tipo ng taong uupo lang at papatayin. Mga kapwa ko magsasaka, kailangan ko nang umuwi para kumain, kung hindi ninyo mamasamain, maaari kayong pumunta sa aking tahanan para mag-usap pa. At saka, humarap si Yusuf Zok at yumuko habang magkahawak ang mga kamay sa mga taong nakapaligid. Mula ngayon, ang aking tirahan sa Joe ay magsisilbing pahingahan para sa lahat ng Demon Cultivator sa ilalim ng kalangitan. Kung sakaling may sino man sa inyo ang mahihirapan, tiyak na tutulong ako, at ang mga pinto ng tirahan ng mga Joe ay laging bukas para sa mga Demon Cultivator. Haha, seryoso ba si Young Master Joe? Isang grupo ng mga Demon Cultivator, mula sa mababa hanggang mataas na antas ng cultivation, kasama na ang ilan sa mga nasa solidifying pill stage, ang sumingit mula sa karamihan. Salita ng isang ginoo, kasing bilis ng latigo, ang mga salita ko ay hindi kailanman naging walang laman. Malakas na deklarasyon ni Yusuf Zok. Kung gayon, naubusan na ako ng pera, maaari ba akong humiram? Tanong ng isa sa mga Demon Cultivator ng may ngiti. Leonardo Burger, maglabas ka ng 10,000 ginto. Utos ni Yusuf Zok sabay suklay ng kanyang manggas. Kumunot ang noo ni Leonardo Burger, dahil hindi niya talaga maintindihan kung ano ang binabalak ng nagpapanggap na batang Panginoon na ito, ngunit masunurin siyang pumunta sa tabi ng Demon Cultivator at inilabas ang isang 10,000 gintong tiket para ibigay. Salamat, Ginoong. Mapagbigay si Leonardo. Ibabalik ko ang doble ng halaga ng mga gintong tiket sa ibang araw, palom na. Tila talagang kailangan ng Demon Cultivator ng pera, kaya tumakbo siya agad pagkakuha niya ng gintong tiket. Ginoo, mabilis kumilos si Leonardo, pupunta kami ng kapatid ko sa mansyon mo para uminom. Lumapit pa nga ang 2 Earth Immortal na nakasuot ng sombrerong kawayan. Tuloy po kayo. Senadorias ni Yusuf Zok na parang nag-aanyaya. Kasunod nito, ang 2 Earth Immortal ay sumama sa kanya pabalik sa mansyon ni Leonardo, at sa gitna ng karamihan,
Ang ilan na may mas mababang antas ng cultivation, kabilang ang dalawa na may nascent souls, ay sumunod din, plano nilang tingnan ang loob. Nagsalita si Yusuf Zok ng may matuwid at mahigpit na mga salita, kaya maganda ang impresyon ng mga demon cultivator na ito sa kanya. Siyempre, naunawaan din ng mabuti ni Zion Dillon at Khalil Schroeder na kabilang sa mga makapangyarihang demonyo ang ginagawa ng kanilang hukbo. Ang mga demon cultivator ay isang nakakalat na puwersa, ngunit ang nakakalat na puwersang ito ay hindi mas mababa kaysa sa Asher Emperor, hindi mas mababa kaysa sa mga dayuhang Earth Immortal. Kung mapapasailalim ni Yusuf Zok ang lahat ng demon cultivator sa mundo, ito ang magiging ikatlong pangunahing puwersa, na pantay na mamumuno sa lahat ng kapangyarihan. Sa katunayan, iyon mismo ang intensyon ni Yusuf Zok, gusto niyang supulan ang lahat ng demonyo sa mundo, kumuha ng pinakamaraming demon cultivator hanggat maaari, at kapag matatag na ang pagkakatatag ng mga demon cultivator, durugan ang lahat ng dinastiya at lahat ng tagalabas. Sa loob ng mansyon ni Leonardo, may ilang tao sa labas, ngunit karamihan ay nasa Chicken Palace pa rin, kabilang si Lily Case, ang ikatlong antas ng Earth Immortal Hero Graves, at si Baldy at iba pa, na hindi angkop na lumabas, kaya patuloy silang nagkultibo sa loob ng Chicken Palace. Gayunpaman, mayroon ding ilan sa labas, tulad ni Mia, Miles O'Brien, at Ruth Wilcox, na siyang humahawak sa mga gawain sa mansyon. Tunay nilang itinuring ang lugar na ito bilang tahanan, bilang isang matibay na saligan. Sa mga nakalipas na araw, sa pamamagitan ng malawakang pagbili, pagpipinta, at pag-aayos, ang lumang mansyon ay nabago at ginawang isang bagong tirahan, na puno ng masayang kapaligiran sa lahat ng dako. Walang balak si Yusuf Zok na umalis sa Jizhao, dahil ginawa nilang tahanan ang lugar na ito, dito na sila maninirahan. Ang pamumuhay ng Palagian at lumikas ay hindi nagdulot ng seguridad, at nadama rin ni Yusuf Zok na hindi ito makatarungan para sa kanyang mga kababayan. Nakahanda na ang mga inumin at pinggan sa mansyon, mainit na inanyayahan ni Yusuf Zok ang apat na hindi pamilyar na makapangyarihang demonyo kasama si Khalil Schroeder at ang iba pa na maupo. Matalino sina Khalil Schroeder at ang kanyang mga kasama, hindi na siya tinatawag na Panginoon kundi tinatawag na Batang Panginoon. Iniligtas ng Batang Panginoon ang ating pangalawang kapatid, kaya kusang loob naming sinundan ang Batang Panginoon sa loob ng 3 taon, at hindi mo alam, ang Batang Panginoon, ang Miraculous Medic, ay nagtataglay ng Supreme Divine Liquid, na makakatulong sa maliliit na demon cultivator na agad na patatagin ang kanilang mga tableta, at makakatulong din sa malalaking demonyo na may golden course na mabilis na sumailalim sa feather transformation. Nahihiyang wika ni Khalil Schroeder, nagsisinungaling ng hindi man lang kumukurap. Bukod dito, ang divine liquid na ito ay kayang magpanibagong buhay ng mga paa at kamay at magbukas pa ng mga minanang alaala, na magpapabuti sa cultivation basis ng ating mga demon cultivator ng 100 beses. Huwag mong pagdudahan ang mga salita ko, talagang totoo ang mga ito, itinaas ni Khalil Schroeder ang kanyang tasa at sinabing. Magpapanibagong buhay ng mga paa, magpapabuti sa cultivation basis ng 100 beses. Napasinghap ang mga makapangyarihang demonyo, habang nakatingin kay Yusuf Zok ng may hindi makapaniwalang tingin. Sige, inom na tayong lahat. Parang nasa bahay ka lang sa mansyon ko, manatili ka hanggat gusto mo, masayang sabi ni Yusuf Zok, hindi tumatanggi o nagkukumpirma, ngunit mabilis ding pinag-isipan kung paano ihahalo ang purple liquid sa mga inumin. Sa pamamagitan ng paghahalo nito sa mga inumin, hindi niya mahahalatang nahikayat ang mga maingat na makapangyarihang demonyong ito na mangakong katapatan sa kanya. Bagamat kayanan niyang sapilitang supalan ang mga makapangyarihang demonyong ito na nasa mababang antas, kung makakasalubong niya ang mga nasa antas 8 o kahit na mas mataas pa, hindi naman talaga mangyayari iyon, kaya kung magagawa niyang inumin ang purple liquid, magiging ligtas ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 848 Negosasyon. Naalala ni Yusuf Zok na minsang hinanap siya ni Devon King para sa Treasure Sword upang pahabain ang epekto ng purple droplet ng 3 minuto gamit ang isang espesyal na pamamaraan ng paglamig. Ngayon, napaisip siya kung posible bang ihalo ang purple droplet sa yelo gamit ang Art of Freezing, at pagkatapos ay idagdag ang yelo sa kanyang inumin kapag umiinom ng alak. Siyempre,
Ang isang kinakailangan ay kailangan muna niyang matutunan ang sining ng pagyayelo. Saka lamang niya maisasagawa ang kanyang malaking plano kapag mabilis at madali na niyang napalamig ang mga bagay. Nang gamabi na, matapos magayos ng matutuluyan para sa 4 na bumibisitang Demon Cultivator, tinawag ni Yusuf Zok sina Edmund Frost at Sofia, at silang tatlo ay bumaba sa silong. Kuwait. Samantala, sa kabisera, ang palasyo ng imperyo ng Saint Dragon. Umalangaw sa palasyo ang isang maligayang ngunit nakakabahalang kapaligiran, dahil ngayon ang araw ng negosasyon kasama ang mga dayuhang Earth Immortal. Sa loob ng 12 taon, ang emperador na nag-isa sa lupain, na ngayon ay tinatawag na Heavenly Dao, ay nakarating na sa yugto ng Return to Void, ang parehong antas ng cultivation gaya ng kasalukuyang Yusuf Zok, pareho silang mga eksperto sa huling yugto ng Return to Void. Gayunpaman, ang Heavenly Dao ay hindi lamang basta-bastang cultivator ng Return to Void, siya ang pinakamakapangyarihan sa kanila, dahil kaya niyang pamunuan ang mundo, dahil ipinanganak siyang may mandato ng langit. Nakasuot pa rin si Heavenly Dao ng tradisyonal na damit na kulay apricot dilaw na dragon na may gintong korona, at nakatayo sa harap ng trono ang kanyang bantay, si Leia Eriksen. Kakatwa, nanatili si Leia sa Foundation Establishment Stage, walang nakakaalam kung anong sikretong teknik ang ginamit niya na nagpatagal sa kanya sa puntong ito. Ngunit ang kanyang maitim at matatalim na mga mata ay partikular na matalas, tila may kapangyarihang manakot at makaakit, dahilan upang iiwas ng tingin ang ilan sa mga Earth Immortal nang hindi maintindihan kung bakit. Bukod pa rito, ang treasure sword sa kanyang baywang ay isang Imperial Bestowed Sword, isa sa iilang immortal treasures mula sa royal family. Ang individual na ito ay palaging kanang kamay ni Heavenly Dao. May 2 upuan sa ibaba ng trono, na ilang hakbang lamang ang layo mula sa emperador, at magkaharap. Isa sa mga ito ay inookupahan ni Dean Austin, na bagong titulo bilang hari ng tagapagtanggol, isang tunay na dragon na may 4 na kuko. Si Dean Austin din ay napapalamutian ng mga alahas. Bagamat hindi siya nakasuot ng damit na kulay apricot dilaw, nagsuot naman siya ng kamiseta na may sinulid na ginto. Ang pagmamahal niya sa ginto at pilak ay umabot din sa kanyang mga damit, na hinabi mula sa mga sinulid na ginto. Sa tapat ni Dean Austin ay nakaupo ang isang Earth Demon Immortal na nasa ika-8 baitang, na tila pinoprotektahan din ang Heavenly Dao. Sa ilalim niyan ay ang mga upuang inuupuan ng mga figurang tulad ni na Master Blackwell, Jonas Hopkins, Zane Reed, William Watts, at ang Green Water Fairy bukod sa iba pa, 72 Earth Immortals sa kabuuan. Hindi kasama ang mga nasa edad 30 mula sa panig ng Saint Dragon, mayroong mahigit 40 Earth Immortals mula sa isang sekta sa silangang kontinente na nangakong katapatan sa Heavenly Dao. Sa hindi malamang dahilan, sinunod ng lahat ng Earth Immortals mula sa sektang iyon sa silangang kontinente ang utos ng Heavenly Dao. Sa nakalipas na 12 taon, marami mula sa mainland ang naging mga Earth Immortal, kaya ngayon ang panig ng Saint Dragon ay may mga 30 taong gulang na Earth Immortal. Gayunpaman, lahat sila ay nasa unang baitang, at sa kabila ng 12 taon na lumipas, wala ni isa ang umangat sa ranggo. Ang pag-angat mula una hanggang ika-2 baitang ay hindi isang bagay na makakamit sa loob ng 10 o 8 taon, kahit pa sa tulong ng mga miracle elixir, dahil ayon sa alamat, ang mga Earth Immortal ay nahaharap sa isang kapigatian bawat 1,000 taon. Kailangan mong mabuhay ng 1,000 taon para dumating ang iyong kapigatian. Kung malalampasan mo ito, makakarating ka sa ika-2 baitang. Kapag nabigo ka, kamatayan agad. Sa Council Hall, may ilang daang upuan na nakaayos. Ang unang hanay ay para sa mga Earth Immortal na nasa 20 mahigit 8 baitang, kasunod ang mga nasa ika-7, ika-6, ika-5, ika-4, ika-3, ika-2, at unang baitang. Sa kabuuan, mayroong mahigit 300 individual, halos 5 beses na mas marami kaysa sa panig ng Saint Dragon, at hindi pa ito ang lahat, dahil ang bawat sekta ay may mga miyembrong naiwan upang bantayan ang kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, ang malaking bulwagan ay nakakakilabot na tahimik, walang sino man ang nangahas na gumawa ng ingay. Si Dean Austin lamang ang nagsilbing haligi sa gitna ng immortal na kapulungan. Isang araw nang nagpapatuloy ang negosasyon. Bumuo si Heavenly Dao ng 10 termino, ngunit 2 lamang ang pinayagan ng mga dayuhang Earth Immortal,
na humantong sa isang hindi pagkakasundo at isang patuloy na labanan ng talino at salita. Sa buong araw, walang sino man ang kumain o uminom. May integridad pa rin si Emperador Qing. Nang dumating ang mga taong ito sa palasyo, wala pa siyang inihandang alak o prutas, kaya lahat ay naupo roon ng tuyot buong araw. Ang una sa 10 kondisyon na iminungkahi ni Emperador Qing ay ang pagpayag sa mga sekta mula sa kontinente ng 4 na direksyon na manirahan sa kontinente ng Saint Dragon, sa kondisyon na dapat silang sumunod sa mga batas ng mga mamamayan ng Sagradong Dragon at hindi dapat pumatay ng walang pinipili. Ito ang unang kondisyon, at sumang-ayon din dito ang bumisita ng mga Earth Immortal. Ang pangalawang kondisyon ay ang pagbabayad ng buwis. Ang mga sekta ay kailangang magbayad ng buwis batay sa bilang ng mga disipulong kanilang tinatanggap, at ang buwis na ito ay hindi sa anyo ng ginto o pilak, kundi sa mga elixir lamang, at partikular na sa mga golden core pills. Ang golden core pill ay isang napakahusay na gamot na kayang tumulong sa mga nasa foundation establishment stage na makamit ang isang golden core, at ito ay lubhang napakahalaga. Ang mayayaman at makapangyarihang bumisita ng mga Earth Immortal, pagkatapos ng ilang talakayan, ay nakakagulat na sumang-ayon din dito. Ang ikatlong kondisyon ay ang mga tao mula sa panig ng Saint Dragon ay dapat na nakadestino sa bawat sekta, na may bilang na hindi bababa sa 3 hanggang 5 individual. Ang mga taong ito, pagkatapos may talaga, ay hindi na ngailangan ng anumang espesyal na pagtrato, ang kailangan lang nila ay ang parehong pagtrato gaya ng ibang mga disipulo. Tila simple lang ang kondisyong ito, ngunit sa katotohanan, ito ay isang malaking pagkana ni Emperador Qing. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao upang matutunan ang mga mahiwagang kapangyarihan at banal na kasanayan mula sa ibang mga sekta at pagkatapos ay ibinabahagi ang mga ito sa mga mamamayan ng Sagradong Dragon, maaaring matuto ang mga sekta mula sa mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Bukod dito, pagkatapos itong magpatuloy sa loob ng 100 taon, magbubunga ito ng mga makabuluhang resulta. Sa panahong iyon, bawat isa sa mga mamamayan ng Sagradong Dragon ay magiging isang tagapagsaka, at bawat sambahayan ay hahabol sa Dao. Sa makatuwid, ang Saint Dragon Continent ay tiyak na uunlad at yayabong, kasama ang mga henyo na walang humpay na lumilitaw. Ang pang-apat na kondisyon ay mas nakakagulat pa. Iniutos ni Emperador Qing na ipadala ng bawat sekta ang kanilang pinakamalakas na miyembro upang sumali sa hukbo bawat taon at pagkatapos ay sundan ang hukbo ng imperyo patungo sa 4 na malalaking tiwangwang na hangganan upang palawakin ang teritoryo. Ang ikalimang kondisyon ay ang pagpapakasal sa ibang lahi. Ang mga babaeng magsasaka mula sa labas ay dapat magpakasal sa mga lalaking mula sa mainland, at ang mga lalaking magsasaka ay dapat magpakasal sa mga babaeng mainland. Ang mga sumusunod na kondisyon mula ika-6 hanggang ika-10 ay pawang labis na malupit. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo, ito ay isang ultimatum. Ang antas ng cultivation ni Emperador Qing ang pinakamababa, ngunit ang kanyang momentum ang pinakamalakas. Dahil mahigit 1 dekada na siyang emperador, lalo niyang dinadala ang pressure ng Heavenly Dao, at hindi alam kung anong mga divine skills ang kanyang nalinang na naging dahilan para mabalot siya ng makapal na aura ng Heavenly Dao. Kamahalan ng Saint Dragon, kung totoo nga iyan, hindi na kailangang ituloy pa ang ating talakayan. Bukod pa rito, wala kaming interes sa 6 ninyong immortal mansions at isang divine palace dito. Dumadaan lang kami. Kapag nahanap na natin si Bryson Campbell, aalis na tayo kaagad. Anong pakinggan yan? Tumayo ang isang Earth Immortal na nasa ika-8 antas, ang boses ay parang nagyayelo, dahil si Emperor Qing ay sadyang napakahirap kayang harapin. Ang 6 na immortal mansions at isang divine palace na tinutukoy niya ay nagpapahiwatig na ang Saint Dragon Continent ay mayroon talagang 6 na immortal mansions at isang divine palace, isang sukdulang sikreto ng Saint Dragon Continent na isiniwalat ng isang tao, at ngayon ay kumakalat ng matindi. Sa katunayan, si Bryson Campbell lang ang hinahanap namin. Hindi kami maaaring sumang-ayon sa 10 kondisyon mo, kaya maghiwalay na tayo. Tumayo ang mahigit 28 antas na Earth Immortals, kasunod ang sigawan ng daan-daang tao sa likuran nila. Malamig na ngumisi si Emperador Qing, lahat ng nasa ilalim ng langit ay sakop ng emperador, bawat pulgada ng lupain sa ilalim ng langit ay lupain ng emperador. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan ng pagtanggi. Aalis na kami.
Malamig na ngumisi ang bumibisitang Earth Immortal, nang hindi man lang sumubok na yumuko ng magalang, lahat ay tumalikod at umalis. Mayroon kang 10 araw, kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Wika ni Emperador Qing sa malalim na boses. Gayunpaman, lahat ng bumisita na Earth Immortals ay hindi lumingon, at hindi siya pinansin. Huminga ng malalim si Emperador Qing. Pagkatapos lamang umalangaw palayo ang lahat ng bumibisitang Earth Immortals, palabas ng palasyo at pagkatapos ay ng Capital City, saka lamang siya biglang tumayo at yumuko sa isang ika-8 antas na Earth Demon Immortal na nakaupo sa ibaba, Mr. 2. Lahat ng kondisyong iminungkahi mo kanina, sinang-ayunan ko na. Gayunpaman, pagkalipas ng 10 araw, kailangan mo akong tulungan na tuluyang lipulin ang banta ng mga dayuhan. Haha, magaling, magaling. Ang ating Monster Tribe Alliance ay ganap na handa. Ang maliliit na cultivator na ito mula sa Four Directions Continent ay mga manok at aso lamang. Palihim na nakipagsabuatan si Emperor Qing sa Monster Tribe Alliance, kaya malaki ang kanyang kumpiyansa na harapin ang bumibisitang Earth Immortals. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 849 na sekta ng buhay na walang hanggan Zakay Meskipon. Pagkatapos umalis sa kabiserang lungsod, mahigit 300 Earth Immortal mula sa labas ang hindi agad nagkahiwa-hiwalay. Sa halip, tumungo sila sa isang T-pavilion na matatagpuan 18 milya sa kanluran ng lungsod. Nagtipon doon ang 300, at ang 21 Level 8 Earth Immortals ay naupo sa paligid ng ilang mesa. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang nakipagsabuatan ang Blue Emperor sa Monster Tribe Alliance, sabi ng isa. Ang mga bumibisitang Earth Immortal ay hindi mga hanggal, sa kabaligtaran, silang lahat ay matatalinong individual. Ang katapangan ng Blue Emperor ay nagmumungkahi na malamang na palihim siyang nakipagsabuatan sa mga Demon Cultivator para gamitin ang kanilang kapangyarihan para apihin sila. Hindi ba siya takot magpalaki ng mga tigreng aawayin siya? Hindi ba siya takot maglaro ng apoy? Kumunat ang noo ng isang Level 8 Earth Immortal at sinabi ito. Eksakto. Sa loob ng Monster Tribe Alliance, napakaraming matatalino at kakaibang karakter, na mas mapanlin lang pa kaysa sa ating sangkatauhan. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Naghahanap man siya ng kamatayan o hindi, napatunayan na ang katotohanang nakipagsabuatan sa kanya ang Monster Tribe Alliance, at ngayon ay hindi makakarating sa tamang oras ang mga eksperto mula sa Four Directions Continent. Kaya nasa panganib tayo dahil malamang napupunta rito ang mga Demon Immortal na level 9 pataas. Ang nagsasalita ay isang monghe na nakasuot ng asol na roba, isa ring level 8 Earth Immortal ng Everlasting Sect, na nagngangalang Zakay Meskipon. Tila siya rin ang pinuno, habang ang lahat ay nagkukumpulan sa paligid niya. Zakay, nakalaban mo na si Dean Austin, anong level ba talaga siya? Biglang tanong ng isang tao. Hindi maintindihan. Umiling si Zakay Meskipon. Hindi ginamit ng dragon na ito ang buong lakas niya noong lumaban tayo, at napakatuso niya. Maaari niya sana akong patayin ngunit sadyang iniligtas niya ako. Kung gayon, hindi ba siya buong pusong sumasang-ayon sa Blue Emperor? Nagliwanag ang mga tao at nagkomento. Sinisigurado lang niya ang sarili niyang paraan para makalabas. Gaya ng sabi nila, mag-iwan ka ng linya, at magkikita kayong muli balang araw. Nabalitaan ko na noong nasa Capital City si Bryson Campbell, hindi rin siya sapilitang pinigil ni Dean Austin, kaya talamak na oportunista ang Dean na ito. Tumawa si Zakay Meskipon at ikinumpas ang kanyang kamay. Sige, huwag na nating pag-usapan ang tusong matandang dragon na ito. Kailangan natin ngayon pag-usapan ang mga paparating na panganib. Dahil nakipagsabuatan ang Blue Emperor sa Monster Tribe Alliance, tiyak na darating ang mga Demon Immortal sa Wilds, na mas marami kaysa sa atin, at samantala, hindi mapawi ng ating malalayong sects ang ating agarang uhaw. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Zakay, ikaw ay mula sa walang hanggang sekta ng Silangang Kontinente, kilala ng lahat bilang ang pinakadakilang sekta sa silong ng kalangitan. At narinig kong napakatalino mo, kaya siguradong may estratehiya ka, di ba? Bakit hindi mo ito ibahagi sa amin? Total, tagalabas lang tayo rito, kaya kailangan nating magsama-sama. Tama, hinahangaan naming lahat si Brother Zakay.
Binati ng lahat ng level 8 Earth Immortals si Zakay Meskipon gamit ang kanilang mga kamao. Si Zakay Meskipon ay hindi lamang matalino kundi siya rin ang pinakamalakas sa kanila. Higit sa lahat, kabilang siya sa Everlasting Sect, ang pinakamalaking sekta sa silangang kontinente. Ang Everlasting Sect, ang pinakamalaking sekta sa 5 kontinente, na puno ng mga Earth Immortal. Banggitin ang walang hanggang sekta, at walang sino man sa silong ng langit ang hindi nakakaalam nito. Ang Everlasting Sect ay isang nangungunang paksayon, bawat daang taon, ang Four Directions Continent ay nagdaraos ng isang pagtitipon ng mga bayani, kung saan ang mga maimpluwensyang tao ay nagdadala ng kanilang mga disipulo sa Everlasting Sect sa silangang kontinente. Sa bawat pagkakataon, ang walang hanggang sekta ang namumuno sa pagtitipon, namumuno sa iba't ibang gawain. May plano ako, pero kailangan agad na kontaken ng lahat ang kani-kanilang sekta at himukin silang magpadala rito ng mga Earth Immortal na level 9 pataas, sabi ni Zakay Meskipon. Ano ang plano, Zakay? Pakisabi po sa amin, sabik na pagmamakaawa ng mga tao. Ngumiti si Zakay Meskipon at sinabing, dahil nagsabuatan ang Blue Emperor at ang mga Demon Cultivator, tiyak na susubukan nila tayong talunin isa-isa. Sa makatuwid, ang pagpapakalat ay walang alinlangan na ang pinakamapanganib na opsyon. Kahit magpadala tayo agad ng distress signal, baka huli na ang lahat pagdating ng lahat para sumagip. Kaya una sa lahat, kailangan nating manatiling magkasama ngayon. Lahat ay maaaring pumili ng lugar at magtipon doon, ang mga disipulo ng iba't ibang sekta ay maaari ring makipag-ugnayan at magpalitan ng mga ideya para sa ikabubuti ng isa't isa. Eksakto, eksakto. Iyan ang diwa. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Pangalawa, dapat tayong maging mapagmatsyag laban sa mga palihim na atake ng Blue Emperor. Binigyan niya kami ng 10 araw na palugit, pero hindi iyon maaasahan. Kung talagang maghahanda tayo batay sa 10 araw na iyon, maaaring mahulog tayo sa kanyang patibong. Kaya ngayon, dapat makipag-ugnayan ang lahat sa kanilang mga disipulo at mabilis silang tipunin. Ang ikatlong punto, dahil wala tayong kasalukuyang tulong mula sa labas at nahaharap sa isang matinding kalaban, sila lang ang kaya nating harapin. Siyempre, ang mga cultivator ng Four Directions Continent ay hindi walang silbi, kapag nakalaban natin ang kalaban, kailangan nating magdulot ng malaking pagkalugi. Bagamat hindi ako masyadong matalino, magaling ako sa mga porma sayon, at tiyak na mayroon din sa inyo na mahusay sa mga porma sayon. Kaya ang kailangan lang natin ay maghanap ng natural na kuta, maglagay ng mga sundalo, at ihanda ang porma sayon, sumulong hanggat kaya nating umatake, umatras hanggat kaya nating ipagtanggol. Hanggat dumarating ang kaaway, dapat natin silang pahirapan, at dapat natin silang iwan sa lupang puno ng mga bangkay. Oo, magagamit natin ang ating mga kalamangan. Paulit-ulit na tumango ang mga tao. Ang sining ng pagbuo ay talagang isang mahusay na sandata, at ang mga Demon Cultivator ay hindi mahusay o mahusay dito. Medyo maalam din ako sa sining ng mga porma sayon. Tumawa ng malakas ang isa pang ikawalong antas na Earth Immortal. Si Master Sun ay higit pa sa kaunting kaalaman lamang, siya ang nangungunang eksperto sa porma sayon sa Timog Kontinente. Napakagaling. Pumalakpak si Zakay Meskipon bilang pagpupuri. Nakahanap na ako ng isang natural na kuta, ang Kenglan Peak ng Kangmang Mountain sa Timog Kontinente. Ang lugar na iyan ay isa lamang obra maestra ng kalikasan, sa kaunting pagsasaayos lamang, kahit ang isang 12 antas na Demon Earth Immortal ay maaaring hindi makalusot. Pero may isang problema pa rin, biglang tanong ng isang tao. Kung patuloy tayong pinalilibutan ng kaaway sa mga bundok at hindi tayo makalabas, paano naman? Oo. Ano kung ganoon? Muling tumingin ang karamihan kay Zakay Meskipon. Ano kung ganoon? Tumawa si Zakay Meskipon, umaasa talaga ako na mapapaligiran nila tayo, dahil sa loob ng hindi hihigit sa 6 na buwan, ang mga powerhouse ng ika-9 na antas mula sa Four Directions Continent ay darating ng sunod-sunod. Kung gayon, ito ang magiging perpektong panahon para sumalakay mula sa loob at labas, at lilipulin natin silang lahat. Tama. May mga reinforcement nga tayo, mamaya na lang tayo darating. Biglang napagtanto ng mga tao. Sige, huwag na nating patagilan pa. Umalis na tayo ngayon.
Agad na naguutos ang lahat ng sekta gamit ang Message Jade Disc, lahat ng disipulo ay dapat magtipon sa Kangmang Mountain, agad na magpapadala ng mga utos, at siguraduhing walang pagkakamali. Malakas na utos ni Zakay Meskipon. Sige, agad na inilabas ng iba pang mga Earth Immortal ang kanilang mga Message Jade Disc at nagsimulang magbigay ng mga utos. Kapatid, may maliit na insidenteng naganap sa Jizhao. Sa sandaling ito, isang ikalimang antas na Earth Immortal ang lumapit kay Zakay Meskipon, tinawag itong kapatid, at may mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong nangyari? Tinaas ni Zakay Meskipon ang kanyang mga kilay at nagtanong. Sa lungsod ng Jizhao, ang anak ni Ji. Nagbukas si Joe ng ospital para sa mga demonyo at ngayon, tanghali. Nakipagsabuatan siya sa mga demon cultivator para patayin ang 8 sa mga disipulo ng ating sect. Sina True Parem, Brian Hart, at Cole Shepherd ang humarap sa sitwasyon ngunit pinatay din sila, at ang kanilang mga ulo ay pinugutan at ibinitin sa mga lansangan. Patay na ba sina True Parem at ang iba pa? Nabigla si Zakay Meskipon, 3 Earth Immortal, at sila ay napatay. Pagpugot ng ulo para sa publiko. Seryosong tumango ang lalaki. Ano ang antas ng paglilinang niyan, mister? Ang anak ni Joe, at ang mga antas ng cultivation ng mga nakipagsabuatang demon cultivator. Matigas na tanong ni Zakay Meskipon. Iyan si Mr. Ang anak ni Joe, na nagngangalang Jogang, ay mayroong cultivation level na return to void late stage. Ang pinakamalakas sa mga demon cultivator na kanyang nakasabuatan ay isa ring first level demon earth immortal. Sinasabing walang kapantay ang kakayahan ng taong ito sa medisina, na kayang magpanibagong buhay ng mga naputol na paa at kamay. Ang dahilan kung bakit niya ginagamot ang mga demon cultivator ay para mabayaran ang utang na loob, na sinasabing ang buhay niya ay minsang nailigtas ng isang demon cultivator at ang kanyang mga kasanayang medikal ay itinuro rin ng isang demon cultivator, ngunit ang katotohanan nito ay hindi pa alam. Ang pangahas. Galit na singgal ni Zakay Meskipon. Narinig ng lahat ng naroon ang kanyang pag-uusap sa kanyang disipulo, kaya naman ang sekta ay nagdusa ng malaking pagkawalan ng pangalan, at dahil dito, kinailangan nilang mabawi ang kanilang katayuan. Sumulyap siya sa binata na sumusunod sa kanyang tabi, saka malamig na nagsalita, Caspian Meskipon, bumalik kayo ni Denver Arellano sa Jizhao City at kunin ang ulo ng Jogang na iyon. Ang iba, sumunod kayo sa akin papunta sa bundok Kangmang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 850 mga Heavenly Brace at Earthly Thorns. Si Caspian Meskipon, isang ikapitong antas ng Earth Immortal ng Longevity Sect at pamangkin ni Zakay Meskipon, ay isang antas na mas mababa kay Zakay, ngunit ang tunay na kapangyarihang lumaban ni Caspian ay hindi mas mababa kaysa sa isang ikawalong antas ng Earth Immortal. Si Denver Arellano ay ang nakababatang kapatid ni Zakay, isang ikalimang antas na Earth Immortal, na siyang namamahala sa mga gawain ng sekta. Nang matanggap ang utos mula kay Zakay, agad silang umalis, sumipol sa ere patungo sa lungsod ng Jizhao. Kasabay nito, ang mga dayuhang nakakalat sa buong kontinente ng Saint Dragon ay naglakbay ng magdamag, patungo sa malawak na kabundukan ng Timog, kung saan sila magtatatag ng isang base upang makipaglaban sa Imperyong Saint Dragon at makipaglaban pa ng husto sa Monster Tribe Alliance. Kuwait, sa lihim na silid ng tirahan ng mga Joe sa lungsod ng Jizhao, pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay natuklasan nina Yusuf Zok, Edmund Frost ang dakilang demonyo, at Sofia na sa pamamagitan ng sining ng pagyayelo ni Edmund Frost, posibleng pagsamahin ito sa lila na patak ng tubig upang bumuo ng isang may kulay na bloke ng yelo, na may tagal na humigit kumulang 3 minuto. Pagkalipas ng 3 minuto, ang lilang bloke ng yelo ay magiging asul, indikasyon na hamina na ang lakas ng gamot. Hindi mo matututunan ang sining ko ng pagyayelo dahil ito ay likas na minana, paliwanag ni Edmund Frost, kahit subukan mo pa, hindi mo pa rin ito matutunan. Gayunpaman, maaari mong tanungin si Phoebe Crane. Isa siyang natatanging disipulo mula sa Joyful Sect, at mayroon silang art and method na tinatawag na ay si Soul Silang God Technique, na madaling nagpapatigas ng tubig at nagiging yelo. Siyempre, depende rin ito sa sarili mong mga talento. May mga lalaking likas na hindi kayang magsagawa ng mga sining at pamamaraan na may kaugnayan sa tubig dahil ang mga lalaki ay likas na yang, kaya mahirap itong ikulong. Si Edmund Frost,
Isang dragon na may 3 kuko, ay nakarating na sa kalagitnaan ng yugto ng Mahayana sa paglipas ng mga taon. Icy Soul Silang God Technique. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Kung tunay niyang matuturuan ang teknik na ito, magagawa niyang patigasin ang tubig at maging yelo anumang oras, kahit saan, at pagsamahin ang purple water drop sa tubig para maging isang lilang bloke ng yelo. Pagkatapos, kapag idinagdag sa mga inumin, ang plano ay magiging walang palya. Sige, tatanungin ko si Zinyi. Kakasabi lang ni Yusuf Zok nito nang biglang natigilan ang ekspresyon ng kanyang mukha at, sa dulo ng kanyang daliri sa paa, agad siyang tumakbo palabas ng silong. Whoosh! Gumalaw siya ng napakabilis, sumugod palabas mula sa ilalim ng lupa at lumitaw sa itaas ng tirahan ng mga joke, kung saan ang lubos na katahimikan ay naghahari pa rin sa kalangitan. Manatili kayong lahat sa inyong pwesto, malamig na utos ni Yusuf Zok. Anong nangyari? Sabay-sabay ding lumabas sina Khalil Schroeder at ang iba pang malalaking demonyo, kasama ang 4 na bumibisitang demonyo, habang nakatitig sa kalangitan sa gabi. Mga eksperto, sina Caspian at Denver mula sa Longevity, sina Yang Zin at Wu Daolin. Nakilala ng isa sa mga dakilang demonyo ang mga bagong dating at bulalas. Emph, nanliligaw ng kamatayan. Isang ungol ng galit ang nagmula sa malayong kalangitan sa gabi, ang boses ni Caspian Mestipon, ang titulo ng aking pangalan ay dapat igalang, hindi isang bagay na basta na lang masabi ng iyong demonyong dumi. Swoosh swoosh, 2 sinag ng liwanag ang kumislap at dumating agad, sino pa kaya iyon kundi sina Caspian at Denver. Sa katunayan, hindi matukoy ni Yusuf Zok ang mga partikular na aura ng mga Earth Immortal na nasa ika-4 na antas, dahil wala pa siyang nakasalamuhan na mas mataas sa antas na iyon noon, kaya ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding gangchi at matinding mapang-ipong puwersa ng 2 Earth Immortal habang papalapit sila. Kaya ikaw ba si Jogang na yan? Isang simpleng practitioner ng Return to Void ang nangahas na pumatay ng isang tao mula sa Longevity Sect. Walang sino man sa langit o sa lupa ang makapagliligtas sa iyo, walang sino man ang makapagpoprotekta sa iyo. Daolin, kunin mo ang ulo ng aso niya, tapos patayin mo lahat ng tao sa looban. Si Caspian, bilang isang ika-7 antas na Earth Immortal, ay sadyang hindi nagustuhan ang gumawa ng aksyon laban sa isang menor de edad na Return to Void Cultivator, dahil para itong isang elepante na nang-aapi sa isang langgam, lubos na walang hamon at ibang-iba ang laki. Ayon sa utos, malamig na humajejek si Denver Arellano habang humahakbang pasulong, ang kanyang palad ay naging isang kamay ng Nascent Soul at marahas na inaabot ang ulo ni Yusuf Zok. Young Master, mag-ingat ka, si Denver ay isang ika-5 antas na Earth Immortal, sigaw ng isa sa mga dakilang demonyo sa looban bago biglang tumayo at sumugod patungo sa kalangitan. Demonyo pa rin, demonyo talaga. Napagtanto niyang wala nang makakatakas ngayon, kaya sumugod na ito sa labanan, handang-handa na para sa isang desperadong laban. Haha, hindi na kailangan. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, at nang akmang hahawakan na ng kamay ng Nascent Soul ang tuktok ng kanyang ulo, humakbang si Yusuf Zok pasulong at nagutos, oras, tumigil. Buzz, kasabay ng tunog na sumunod sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, biglang tumigil ang lahat sa kawalan. Tumigil ang kamay ng multo, at ang paparating na mga demonyo at si Khalil Schroeder at ang iba pa ay natigilan din sa kanilang kinatatayuan. Siyempre, hindi kalakihan ang apektadong lugar, mga 30 metro lamang ang lawak habang si Yusuf Zok, na 100 metro ang layo, ay nakakagalaw pa. Gayunpaman, maging si Yusuf Zok ay natulala ng sandaling iyon, halos mahulog mula sa langit sa gulat. Hindi nag-aksaya ng oras si swoosh, Yusuf Zok, alam na alam niyang limitado lang ang oras na maaaring huminto. Kaya, nang mabilis siyang sumugod, isang itim na horse-cutting saber ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi pa niya nagamit ang saber na ito dati, pero alam niyang hindi lang ito pangkaraniwan. Pinaghihinalaan pa niya na ang espada at ang pana at palaso ay maaaring nakuha ni Genghis Khan mula sa Ruins of the Gods. Gamit ang 2 banal na kayamanang ito, pinangunahan niya ang lupain ng mga mortal. Ang bilis ni Yusuf Zok ay napakabilis, kaya naman nang makapag-react si Yusuf Zok, nahiwanan ng horse-cutting saber ang leeg ni Denver Arellano. Spurt, sumirit ang mainit na dugo sa hangin, at isang malaking ulo ang pumailanglang sa kalangitan.
Para sa isang Earth Immortal, ang kanilang tunay na anyo ay ang nascent soul, kaya ang pagkawala ng ulo ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Siyempre, dahil nakatanggap sila ng banal na asensya sa kanilang mga katawan noong sila ay umakyat, ang kanilang tunay na anyo ay hindi maaaring masira ng mga ordinaryong espada, kahit na walang proteksyon ng gangchi. Gayunpaman, ang horse-cutting saber sa mga kamay ni Yusuf Zok ay napakatalas, higit pa sa kayang tapatan ng kahit anong magic artifact. Kaya naman, ang ulo ni Denver Arellano ay pinugot na parang labanos, at gamulong sa kalye sa labas ng tirahan ng mga Joe. Phew! Nang bumagsak ang ulo ni Denver Arellano, natapos ang 3 segundong paghinto, at lahat ng mga demonyo at si Khalil Schroeder ay lubos na natigilan. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Paano mapapatay niyang Master Joe ang isang Earth Immortal sa ika-5 antas? 2 bahagi sa bangkay. Maaari kayang nasa yugto na ng pagbabalik sa kawalang saysay si Young Master Joe. Paano siya naging ganito kalakas? Imposible ito. Kahit si Bryson Campbell ay hindi naman ganito kalakas noong araw, di ba? Pero sa pangalawang pag-iisip, kahit si Bryson Campbell ay kayang labanan ang isang pang-4 na antas na Earth Demon Immortal ng walang talo. At itong si Young Master Joe ay masyadong nakapagpapaalala kay Bryson Campbell. Sino ka? Bakit mo itatago ang antas ng iyong cultivation at targetin ang aming Joyful Sect? Naglabas si Yusuf Zok ng isang golden spear, habang nakabantay. Pumulupot sa kanya si Gangchi na parang dragon, paikot-ikot sa labas ng kanyang katawan, na nagmumukha sa kanya bilang isang Diyos na bumaba sa lupa. Nang manginig ang kanyang katawan, isang set ng pilak na baluti ang bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang angkan ng Meskipon mula sa silangang kontinente ng Joyful Sect ay may apelyidong Meskipon, ang nangungunang apelyido sa mundo. Ang angkan ng Meskipon ang nangungunang angkan sa buong mundo. Nahulaan ni Caspian Meskipon na ang taong nasa harap niya, na tinatawag na Young Master Joe, ay dapat na isang napakalakas na nilalang, posibleng isang ika-7 o ika-8 antas ng Earth Immortal na gumamit ng divine skills at mga sikretong pamamaraan upang supulan ang kanyang cultivation aura. Sinadya niyang magpakita sa yugto ng Return to Void para paralisahin ang kalaban, kaya naman nahulog sa patibong si Denver Arellano. Tigilan mo na ang kalokohan. Mga titi sa langit at mga tinak sa lupa. Muling humakbang pasulong si Yusuf Zok habang siyam na bagong taong kaluluwa ang sumugod, pinakawalan ang walang katapusang kapangyarihan ng lupa. Sa isang iglap, hindi mabilang na matitinik na sanga ang sumibol mula sa kawalan sa itaas at sa lupa sa ibaba. Ang mga sanga na ito ay lila, kumikinang sa liwanag, nagdurugtong sa langit at lupa, at sa isang iglap ay nagiging kagubatan ng mga tinak ang mga ito ngunit hindi ito kagubatan ng mga matitinik na sanga kundi isang kagubatan ng matitinik na kidlat. Nang makawala ang mga tinak, tinanglawan nila ang buong lungsod ng Jizhao, nakulong si Caspian Meskipon sa isang masukal na palumpong ng mga tinak, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng paraan upang sumulong o umatras. Kaya ito ang banal na matinik na langit at matinik na lupa. Nagliyab sa tindi ang mga mata ni Yusuf Zok. Ito ang unang beses niyang gumamit ng divine skill, kakaiba sa mga normal na sining at pamamaraan. Nang may sigawa ang divine skill, tumubo ang mga tinak sa buong langit at lupa, na nag-iwan sa kalaban na walang takas patungo sa langit o lupa.